Ako ay nagtrabaho ng 8 taon bilang kabayo at baka sa simula. Sa wakas, nakaupo na bilang senior project manager. Nakuha ang pangunahing proyekto. Pero sinabing basta na lang aalis na. Shenhui, tinanggal ka na. Bakit? Patunay na natapos ko noong nakaraang buwan. Ang proyekto sa kanlurang lungsod, na kumita ng 30 milyon para sa kumpanya. Ngayon, malapit nang magsimula ang bidding sa Timog na Teknolohiyang Park. Ako ang pangunahing responsable dito. Bakit mo ako tinanggal? Ano na ang mangyayari sa proyektong ito? Natural, ay ako ang humahawak. Saan ka komportable? Saan? Dapat magpahinga. Pero, anak, abala ka sa trabaho buong araw. Hindi pa rin nasosolusyonan ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Umalis ka ng maaga mamayang gabi para kumain. Ipapakilala ka ng nanay mo. Sa iyong suitors. Nanay, hindi pwede ngayon gabi. Kailangan ko pang magtrabaho sa bidding project sa South City. Masyadong masikip ang oras at mabigat ang trabaho. Hintayin mo akong matapos bago bumalik. Pero, wala nang trabaho. Saan ka pa makakahanap ng overtime? Nagkunwari na nakapasok sa trabaho, matagumpay ang sistema. Naipadala na ang newbie gift pack. Gantimpala, focus aura skill. Pabuya na 10,000 piso. Kasalukuyang antas ng pagkumpleto ng gawain. Wala. Sistema. Nabulag ang mga mata ko. Pumasok ang 10,000 piso. Totoo pala ang sistemang ito. Kailangan ko lang magpanggap na nagtatrabaho. Makakakuha ka ng gantimpala. Di ba't ako? Hindi na kailangang maging kabayo pa. Sa tulong nitong sistema, makakarating ako sa tuktok ng buhay. Pero, ano ang ibig sabihin ng focus aura? Kapag ang host ay nagkukunwaring nagtatrabaho, hindi madaling maabala ng labas. Tumaas ang bilis ng pag-iisip ng 10%. Inaanunsyo ko. Nagpapanggap na nagtatrabaho. Formal na nagsisimula. Kapehan. Tindahan kung saan madalas mag-check-in ang mga nagtatrabaho. Kaya ako, paano kaya magpanggap? Magbabad lang sa walang laman na dokumento. Ayun. Magsusulat ako ng code ng arkitektura na nakalaan para sa proyekto sa Timog Lungsod. Sa anumang kaso, ang mga detalye ng proyekto, nasa isip ko na. Gwapo. Pasensya na. Gwapo. Pasensya na. Nakikita ko ang iyong isinulat na balangkas. Ang estilo ng Quantum Leap. Ikaw ba? Ang teknikal na eksperto nila. Quantum Leap. Iyan ay isa sa mga nangungunang mga kumpanya sa teknolohiya. Mukhang may alam ang taong ito. Huwag tayong magkamali. Alam mo rin ang tungkol sa code. Nagtatrabaho ako sa kanilang kumpanya bilang product manager. Kaya makikita mo. Ganoon pala. Ito ang ilan sa mga isinulat ko. Hindi ito mahalaga. Kamusta? Ako si Chen Jing. Sana makapagkaibigan tayo. Ayos. Nakatuklas ng pag-ugali ng pagdadala ng host. Nakuha ang mataas na tiwala ng mga tao. Gantimpalang 50,000 piso. Kasalukuyang antas ng pagkumpleto ng misyon. Porsyento. Yung kaibigan mo. Nakausap ko na si Shenhui. Si Shenhui. Pagtatanghal ng bid sa Tech Park sa timog ng lungsod. Alam mo ba, pupunta ka ba? Ang galing mo sa pagsusulat ng arkitektura. Kung pupunta ka, tiyak na makakakuha ka ng atensyon ng lahat. Ako rin ang nag-organisa ng bid. Pinaghirapan ko. Hindi ko ba alam? Ako rin ang nagtiis ng walang katapusang magdamag. Para lang sa remote group. Sayang, hindi pa nagagamit. Nung na-dismiss ako. Anong iniisip ko? Ang galing mo talaga. Siguradong pupunta ako. Naghihintay na ako sa iyo sa bidding event. I activate ang misyon. Mangyaring pumasok. Proyekto sa Tech Park sa Timog Kanluran. Sa lugar ng bidding. At manatili ng hindi bababa sa 10 minuto. Gantimpala sa misyon kasanayan. Perpektong talumpati. Sumisid sa bid meeting. Yun na lugar. Mahigpit ang kontrol.
At, kailangan pang mag-swipe ng card at magrehistro. Karamihan sa loob ay, mga dati kong kasamahan at mga leader. Kaya hindi ko maitatago ang tungkol sa aking pagkaalis. Hindi ba? Ito, hindi ko magagawa. Ang kayamanan ay nasa panganib. Laban na. Buti na lang nang umalis ako. Card, buti na lang nang umalis ako. Katuwang ng Southern Science and Technology Park. Nakalimutan mong ibalik ang visitor badge ng katuwang ng Southern Science and Technology Park. Katuwang ng Southern Science and Technology Park. Basta hindi ito ma-deactivate. Maaari mo akong pasukin. CJ, naintindihan ko na. CJ. Dito lang. Tumigil ka. Buti na lang bago ang mukha niya. Siguro hindi niya ako kilala. Magandang araw. Pakita mo ang imbitasyon mo. Pasensya na. Ako ay tao ni Ginoo Chen mula sa grupo ng Yunfeng. Dumating upang maghatid ng karagdagang impormasyon. Ginoo Chen ay agad na gagamitin ito. Pasensya na. Sekreto ng kumpanya. Hindi mo pwedeng tingnan. Sandali lang, pakihintay. Pupunta ako para kumonsulta sa supervisor. Kumonsulta? Sa iyong pagkonsulta, malalantad ako. Magandang babae. 2 pahina lang ang mga dokumento. Tiyak na maipapasok at aalis agad. Mabibitin ang mga bagay ni Ginoong Chen. Hindi natin kayang pasanin ito. Ginoong Chen. Nandito na ako sa ibaba ng kumpanya. Ayos. Sasama na ako sa iyo ngayon. Buti na lang na-set up ito ng maaga. Text at tawag. Kung hindi ito maitatago. Salamat ah. Walang anuman. Nagsimula na ang bidding. Bakit ka nagmamadali palabas? Anong ginagawa mo? Hindi ba't dahil sa Kihang Technology? Sige na nga. Hindi na kita itatago. Ang pangunahing dahilan ay ang tatay ko. Yung boss sa itaas ay labis na hindi nasisiyahan sa napakabagsak na proposal ng Kihang Technology. Napakabagsak na proposal. Impossible yun. Sabi mo dati sa coffee shop na maganda ang aking estruktura. Bakit bigla na lang ito? Naging ganito ka hindi maganda. Hindi ko alam kung saan. Nakuha ni Li Jun ang estruktura mula 10 taon na ang nakalipas. Laging nagiging maingat. Walang kinalaman sa atin. Ganap na pagbagsak. Mabilis na pagpapalawak na patakaran. Ngayon, pinapahanap ako ng boss, ng isang eksperto para iligtas tayo. Isang antigong bagay mula 10 taon na. Mukhang si Li Jun. Pinalitan ang plano ko. Binabati ang host. Natapos ang pagpasok sa bidding. 10 minutong misyon. Gantimpala, kasanayang perpektong pagsasalita. Kasalukuyang progreso ng misyon 3%. Nakita ko ang isinulat mong balangkas. Ikaw talaga ang magaling. Halika na, tumulong tayo. Pagtulong sa sitwasyon. Hindi pwede. Pasok na ako ngayon. Magpapanggap akong nagtatrabaho. Di ba't mahuli ako? Magti-trigger ng misyon. Sumang-ayon ang host na tumulong. Reward ay isang Rolls-Royce na sasakyan. Tara na. Talagang may dating ng antigong estilo. Sige na. Ang shop na ito ay ang bagong balangkas na ginawa ko para sa iyong group. Para sa kanila. Ang inyong plano ay wala akong nakitang anumang sinseridad. Nakikita ko ang ating kooperasyon. Tama na siguro. Ginoong Chen. Mayroon tayong isang malaking tao dito. Wala pang talumpati. Bilisan mo. Shen Wei. Paano siya nandito? Sige, laban lang. Siya ang malaking boss. Nagtatawa ka ba? Ginoong Yi Jing. Mukhang niloko ka lang. Ano bang malaking boss siya? Siya lang yun. Hindi mahalaga kung malaking boss siya o hindi. Mahalaga ito. Mas maganda ang plano ko kaysa sa basura mo. Ikaw. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na sabihing basura ang plano ko? Ibinigay ko. Bata.
Maaari mo bang ipaliwanag? Bakit sinasabi na ang arkitekturang ito ay basura? Alam ng lahat na ang pangunahing layunin ni Ginoong Chen para sa Yuan Group ay ganap na lumubog at mabilis na lumawak at nangangahulugan ito na ang mga gumagamit ng Yuan Fang Group sa hinaharap ay magkakaroon ng napakalaking paglago at ang ganitong estruktura ay nakatuon lamang sa katatagan. Hindi kayang harapin ang malalaking daloy. Ngayon sa panahon na ito, isang mabilis na pag-usad ang hinahangad. May bagong ideya ngayon. Bukas, makakapagbuo na ng platform. Mag-online at subukan. Mabilis na pag-ulit, mabilis na pagsubok at pagkakamali. Ngunit sa ganitong estruktura mo, walang magagawa ng maayos. Hindi naman itinuturing na basura to. Per. Sinasabi mo, talagang nakakaakit ito sa akin. Pero, mayroon bang totoong bagay na ipapakita natin sa kanila? Iyan ay, kahit gaano pa kaganda ang sinasabi mo, lahat yun ay salita lang. Kung may kakayahan ka, ipakita mo ang produktong sinasabi mo. Ipaliwanag mo. Kung hindi mo maipakita, tatapusin ko na lang sa security. Palalayasin ka. Yung plano ni Shen Wei, matagal ko nang binura. Di na makakagawa ng kahit ano. Pagdating ng panahon, siguradong maghuhukom si chairman sa kanya. Inaapi ako. Sino nagsabing wala akong plano? Ito ang estruktura na inilalaan ko ng walang katapusang mga gabi. Na ginawa. Na partikular na tumutugon sa mga pangangailangan ng malalayong grupo na may komprehensibong pag-urong at mabilis na paglawak. Na nabanggit ko kanina, mabilis na pagbuo ng mga module, mabilis na pag-ulit, mabilis na pagsubok at pagkakamali. Ang aking plano ay perpektong akma. Magandang trabaho. Mga kabataan, maging mapanlikha at kumilos, maging matatag na ilabas ang sariling mga ideya sa praktikal na aplikasyon. Napakabuti. Paano mangyayari to? Ang bagay na ito, alam kong tinanggal ko na. Bakit mayroon ka pa? Dahil lahat ay nakaukit na. Sa isip. Maaari mo bang tanggalin? E di kaya mo bang burahin ang aking alaala? Maaari mo. Ikaw. Kahit na. Meron ka ng mga ganitong balangkas, ano ngayon? Ginoong Chen. Ayaw na ayaw niya. Ng estruktura na ito. Kinuha ko na. Hindi ko alam. Ginoong Shen. Saan ka nagtatrabaho? Ginoong Chen. Hindi lang siya basta tinanggal ko. Babala. Nang sinabi ni Li Jun, ang katotohanan na tinanggal ang host, itinuturing na nabigong magtrabaho. Ang sistema ay magpapatupad ng parusa. Sa host, nagsimula na ang countdown. 30. Basta't mahuli. Ang katotohanan ng pagpapanggap na nagtatrabaho ay tiyak na papatayin. Ang tindi naman. Itong si Li Jun. Tiyak na sasabihin. Tinanggal ako. Anong gagawin natin? Paano na? 3. Gong Sizong. Sa totoo lang, matagal na akong hindi nasa kihang technology. Nagtayo na ako ng sarili kong studio. Binabati kita sa paglutas ng krisis. Progreso ng gantimpala ay 30%. Kasulukuyang progreso ng misyon ay na-detect ang sinasabi ng host. May butas ang studio. Ipinaabot na namin sa iyo. Impormasyon at lokasyon ng virtual na studio. Hindi matutuklasan ng iba. Nang walang permiso. Ito ay pek. Ayos lang. Kailangan lang palang magsalita ng kusa at mag-imbento ng dahilan para sa trabaho. Hindi na ako papahirapan ng sistema. At tutulungan pa akong punan ang mga kakulangan. Sobrang maalaga nito. Nagtayo ka ng isang studio. Paano pwedeng mangyari iyon? Paano hindi pwedeng mangyari? Huwag mong isipin na wala kang kakayahan. Akala mo lahat ng tao sa mundo katulad mo. Li Jun. Tinanggal ka na. Gong Chen. Ang tungkol kay Li Jun ay isang aksidente. Ang pakikipagtulungan namin sa dalawang pamilya. Ang pakikipagtulungan ng dalawang pamilya. Sa tingin ko, mas mabuting ipagpaliban na lang. Shen Wei. Noon, si Li Jun ang nagtanggal sa'yo, mali niya iyon. Ngayon, tinanggal ko na siya sa trabaho. Bumalik ka na lang sa kumpanya. Sa posisyon ng direktor. Ipagkakaloob ko sa'yo. Ayaw ko. Ngayon, ako na ang nagsusustento sa sarili ko. Hindi na ako babalik. May sistema na ako. Babalik pa ba ako para maging alila? Ginoong Shen. Sobrang nasisiyahan ako sa estruktura mo. Ibigay mo ang presyo.
Ginoong Chen. Ibigay mo ang presyo. 10 milyon. Nakuha. Ito ay ang aking business card. Umaasa akong maging kaibigan. Ito ay isang karangalan para sa akin. Jane. Paalam. Tulungan mo akong imbestigahan si Shen Wei. Shen Wei. Sinasadya mo bang gantihan ako? Inaalala mo pa ba na pinalayas kita? Kaya. Nagsimula kang guluhin sa bidding. Naapektuhan din ako at natanggal din. Hindi ako nagbalik sa'yo. Tinanggal ka. Dahil sa kakulangan mo sa kakayahan. Hindi mo nga maintindihan ang mga problema at pangangailangan ng Yuan Fang Group. Kaya't basta na lang kumuha ng lumang estruktura. Karapat dapat ka dyan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw ang may problema. Hindi kailanman naghahanap ng dahilan sa sarili. Kundi, itinutulak ang lahat ng pagkakamali sa akin. Ikaw na ganitong tao. Hindi kailanman alam kung saan ka nagkamali. Ikaw. Lahat ng ito ay kasalanan mo, Shen Wei. Dahil sa'yo. Hindi ko lang nawala ang posisyon ko bilang direktor ng Kihang Technology. Nainis pa ako kay Ginoong Chen mula sa Yuan Fang Group. Kung ganito, huwag mo na akong sisihin. Kung ganito, huwag mo akong sisihin. Naghahanap ka ng gulo. Shen Wei, ginagawa mo ito ng sadya. Ikaw ang unang nagbanta sa akin. Babala. Nakatukoy ng malaking masamang intensyon. 765. Nakatukoy ng malaking masamang intensyon. 1,136. Banta sa kaligtasan ng host. Banta sa kaligtasan ng host. Sariling kasalanan. Hindi dapat mabuhay. Shen Wei. Huwag kang magmayabang. Binabati ang host sa paglutas ng krisis. 1,220. Gantimpalang cash na 500,000 piso. Gantimpalang pera na 50,000 yuan. Progreso ng gantimpala porsyento. Kasalukuyang progreso ng misyon porsyento siyam. Kahit na binigyan ka ng 10 milyon. Ikaw ay isang dayuhan. Walang bahay, walang sasakyan. Nais mong umasa sa 10 milyon na ito upang makapagtatag ng matatag na paa sa Magic City. Sobrang bata mo pa. Sino ang nagsabi sa'yo na wala akong sasakyan? Shen Wei. Hindi ba't hindi ito sa'yo? Gusto mo lang gamitin ang sadyang utang na sasakyan. Para mapahiya ako, di ba? Shen Wei. Shen Wei. Tumigil ka na, Shen Wei. Shen Wei. Ito ang pinagawa mo sa akin. Para sa investigasyon kay Shen Wei. Pebrero 2024, Nobyembre 2024, si Shen Wei ay kamakailan lang umalis sa trabaho. At nagbukas ng sariling studio. At nakagawa pa ng ganitong malikhain na code. Isang talento. Dahil dito, nakilala ko siya ng maayos. At dinala siya sa bidding meeting. Para makatrabaho mo siya. Tama ba? Nagustuhan mo siya? Tatay. Ano bang sinasabi mo? Ayaw na kita kausapin. Nahihiya ka pa. Bukas. Makipag-ayos kay Shen Wei. CJ. Bukas, siguradong darating ako sa oras. Nanay. Bakit ka nandito? Kung ganon, hindi na ako pupunta. Paano na ang iyong panghabang buhay na plano? Sinasabi ko sa'yo na umuwi ka sa probinsya, hindi ka pa rin umuwi. Kaya napilitan na akong pumunta. Sinasabi ko na sa'yo, di ba? Kakabisi lang ako sa proyekto ko kamakailan, wala akong oras. Huwag mo nang idadahilan pa. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong bumalik sa kwarto at magpalit ng damit. Dadalhin na ng tao yung anak. Kailangan mong magpakita ng mabuti, ha? Ano ba yan? Sinasabi ko sa'yo, kung sakaling nasira ang mga bagay, nandito ang pamilya ko para sa'yo. Nag-trigger ng misyon. Sumang-ayon ang host sa blind date. Gantimpala, yun sa no. Isa na Villa, yun sa no. Isa na Villa, iyan ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Isang napakataas na luxury house. Kailangan magbigay ng sagot.
CJ, nanay, babalik muna ako sa kwarto para magpalit ng damit. Natapos ng host ang pangako sa arranged marriage. 35.2 gantimpala, yun sa no. Isa na Villa, gantimpala, yun sa no. Isa na Villa, kasalukuyang progreso ng gawain natapos. 10%. Pumunta. Mabilis, pumunta ka na. Ito ay mas mabuti na. Lian, di ba? Maligayang pagdating sa aming bahay. Ito ang aking anak, Shenhui. Saktong-sakto ang pagdating mo. Kakatapos lang ng pagkain ko. Kaya't mag-enjoy kayong dalawa. May mga kailangan pang gawin si tita. Uuna na ako. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Hindi ka pa kumakain, di ba? Ito ang nilutong ulam ng nanay ko. Tikman mo na. Itong isdang adobo ay paborito kong luto ni nanay. Subukan mo na agad. Si Shenwei, di ba? Mag-usap tayo ng maayos. Una kong sasabihin, ang tungkol sa sitwasyon ko at mga hinihiling ko. Ako si Lian. Ace ng Yuanfang Group. Kahit na ang sahod ay 4,000. Pero ang hinihingi ko sa kapareha ay may bahay at sasakyan sa Beijing. At taunang kita na 1,000,000. Kaya mo bang gawin iyon? Tingnan mo, sa tingin ko kaya ko ito. Ayos na ito. Pero may bahay ka nga. Kahit na medyo luma na itong bahay. Medyo maliit din. Pero basta't handa kang ipasa sa akin ang bahay. Sasagutin kita at pakakasalan kita. Mukhang hindi ito pwede. Dahil hindi pumapayag ang may-ari. Ano? Hindi pala iyo ang bahay na ito. Mahal. Walang bahay, walang sasakyan. Anong klaseng relasyon yan? Wala ka ring bahay o sasakyan. Anong klaseng relasyon yan? Hindi na talsikan. Hindi na talsikan. Karapat-dapat ang cute na yan na maging single. Gusto pa niyang lokohin ang bahay ko. Walang paraan. Tama. May oras na ako ngayon. Pwedeng pumunta at tingnan. Ang villa ko sa yun siya no. Isa. Matagal na akong hindi lumalabas. Ibig sabihin, maganda pa rin ang usapan ng dalawang bata. Maganda pa rin ang usapan nila. Bakit ka galit na galit lumabas? Siya ba ang nanloko sa'yo, anak ko? Dalhin kita para maghiganti sa kanya. Hindi na kailangan. Wala niyong bahay o sasakyan ang anak mo. Talagang hindi siya karapat-dapat sa akin. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa aking antas. Tingnan mo ang itsura mo. Nagmamalaki ka pang humingi sa akin ng bahay at sasakyan. At kailangan pang ipasa mo sa akin. Ang lahat ng yaman. Nailipat sa pangalan mo. Ngayon ka lang nag-isip na pakasalan ako. Bakit ang laki ng mukha mo? Ikaw ang may malaking mukha. Sinasumpa kita habang buhay. Walang bahay, walang sasakyan. Hindi makakapag-asawa. Ikaw, batang babae. Anong klaseng usapan yan? Kung alam ko lang, na ganito ang ugali mo. Hindi ko sana papayagang makipag-date ka sa anak ko. Kaya ang iyong sumpa, siguradong hindi na magiging epektibo. Anak, may asawa ka na. Nandito ka pa para makipag-date sa akin. Babaeng walang kwenta. Wala akong asawa. Pero may bahay at sasakyan ako. May bahay at sasakyan. Tapos umuupa pa ng bahay. Sino ang niloloko mo? Nakita mo ba? Sinasabi kong sasakyan. Dapat ay nasa ganitong antas. Meron ka ba? Mukhang mahal itong sasakyan. At itong bahay. Hindi rin natin kayang bilhin. Mas mabuti pang bumalik tayo sa bayan. Maghanap tayo ng paraan. Alam ko na niloloko mo ako. Ang sasakyan na ito ay akin. Paano mangyayari yon, anak? Talagang iyo ang sasakyan na ito. Nga, mama. Ito ang iyong anak. Sweldo mula sa masipag na trabaho. Mahirap din ang magpanggap na nagtatrabaho. Yung bahay. Binili mo. Nga, ma. Huwag mo na siyang intindihin. Ngayon. Dadaling kita sa bagong bahay ko. Yung kayang bumili ng Bentley. Bumili ng bahay. Hindi naman magiging masama. Kailangan kong mahuli siya. Shenhui. Sang-ayon akong pakasalan ka. Pero kailangan mo munang dalhin ako sa bagong bahay mo para tingnan. Ilipat mo ito at ang sasakyan na ito sa aking pangalan. Gawin mo na lang itong dowry. Hindi ba't sinabi mo kanina na walang gustong kumuha sa anak ko, na hindi makahanap ng asawa? Ngayon, bigla ka na lang pumayag. Baka narinig mo siya.
May bahay at sasakyan. Tia, ako, sasabihin ko sa'yo. Ngayon ka na mismo ang nangunguna. Gusto mong pumasok sa bahay namin. Kami rin ay tatangging tanggapin. Naintindihan mo ba? Ayaw ni nanay. Ngayon kami na ang ayaw sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka na, nanay. Sobrang takot ka ba sa akin na pumunta? Baka ang bahay at sasakyan. Mga pinaparentahan lang para lang mapalabas ang itsura. Ito. Ang ganda ng bahay na ito. Magkano kaya ang halaga nito? Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Anak, hindi ka siguro gagagawa ng mga iligal na gawain, di ba? Inay, ako ba ay ganito ang tao? Hindi naman talaga yun. Nanay ang nakakaalam sa'yo. Simula nung bata ka, isa kang masipag na mabuting bata. Pero tungkol sa bahay na ito, at sasakyan, na kailangan ng napakaraming pera. Hindi mo ba sinabi sa nanay mo ng maayos? Hindi ako mapakali sa loob ko. Nanay, naalala mo ba? Yung sinabi ko sa iyo noon, tungkol sa proyekto sa timog ng lungsod. Naalala ko, nagtagumpay ang proyekto. Kumita tayo. Talaga ba? Kaya pala, yung bahay at sasakyan. Lahat ng ito ay nakuha mo. Dahil sa proyektong iyon, kumikita ka at nabili mo. Gusto mo bang gawing tanga si nanay? Ngayon, madali lang lokohin ang nanay. Tingnan mo itong bahay. Itong lokasyon. Itong karaniwang malaking boss. Hindi kayang bilhin. Ikaw, isang maliit na manager. Kaya mong bilhin. Dapat sana ay gusto kong karaniwang tao na nakakasama mo. Ngunit nagdudulot ng iyong kawalang tiwala. Hindi na ako magpapanggap. Ipinakita ko na ang totoo. May sarili na akong studio. Ngayon ako na ang boss. Sabi na ng sistema, ang aking studio, hindi matukoy ng ibang tao kung totoo o peke. Walang masama kung magsasalita ka. Putang ina mong batang ito. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganito sa nanay mo. Lumaki na ang anak ko dito. May potensyal na. Naging boss na rin siya mismo. Nasaan ang studio mo? Dalhin mo si nanay para makita. Ano nang sinasabi mo? Anong nangyayari? Ang studio mo, wag mo nang sabihin na totoo. Takot akong dalhin si nanay para makita. Sinasabi lang ng sistema ko na ito ang studio ko. Hindi matukoy ng iba kung totoo o peke. Pero hindi naman sinabi na pwedeng pumunta. Kung si nanay ko, talagang gustong pumunta sa studio ko. Kaya magpapanggap na nagtatrabaho ako. Di na nga mapapaniwala. Nagsimula ang bagong misyon. Sang-ayon kay Tansueme, humingi ng permiso para makita ang studio. Gantimpala, marangyang opisina. Anong peke? Siyempre, totoo yan. Gusto mong makita? Dalhin kita sa susunod na araw para makita. Nakatapos na ang host. Mangako kay Tansueme. Pumunta sa studio para sa request. Gantimpala, marangyang opisina. Ang lokasyon ay naipadala sa telepono. Sukatan ng gawain, 15%. Kaya bukas, isasama mo si nanay para tingnan. Pagkatapos nating makita, babalik ako sa ating bayan. Para sa aking mga kaibigan. Ipagmamalaki ko ito. Hindi pwede. Bukas, kausap ko si Ginoong Chen ng Yuanfang Group tungkol sa pakikipagtulungan. Kapag natapos ko na ito, saka kita dadalhin. CJ, kahit kailan mo gustong panoorin, ayos lang. Walang pagmamadali. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay kailangan mong mag-asawa na agad. Para makabuo ng isang malusog na apo para sa nanay. Seryoso ako sa iyo. Tandaan mo yan, ha? Kung hindi ka mag-aasawa, at hindi mo bibigyan si nanay ng isang malusog na apo, hindi titigil si nanay, hanggang hindi mo ito ginawa. Anong nangyari? Kung alam ko lang, na ganito kaganda ang bahay mo, kagabi lang, kukunin natin yung mga gamit sa paupahan. At uwi na rin natin yung bahay, para makasave pa tayo ng konti. Pwede pa nating gawin. Mas mura pa. Walang problema. Bukas na lang kunin yung mga gamit sa paupahan. Dito, andito ang lahat. Nanay, maraming kwarto dito. Pwede kang tumira sa kahit anong kwarto. Okay na sa akin na sa master bedroom ako tumira. Ako si Shen Wei. Nakausap ko na si Ginoong Chen. Ayos. Dadalhin kita doon. CJ. Kakaiba. Yung likod nitong tao. Bakit parang si Shen Wei? Sigurong hindi. Yuanfang Group. Pero ito ang nangungunang kumpanya sa Magic City. Karaniwang tao, hindi makakarating dito. Halika.
Opo, upo. Xiao Shen, inaasam na kita dito. Ang grupo namin, simula nang ginamit namin ang iyong estruktura. Iba't ibang bilis ng serbisyo. Tumaas ng higit sa 10 beses. Sobrang galing mo talaga. Ito lang naman, ang isinulat ko ng basta-basta. Mga simpleng bagay, hindi karapat-dapat banggitin. Ganito kagandang code ng arkitektura. Talagang isinulat lang ito ng basta-basta. Hindi nakapagtataka na may espesyal na pagtingin si Yijing sa kanya. Tinawag kita dito ngayon. Bilang pasasalamat sa iyo. Gusto ko rin sanang pag-usapan ang aming Yuanfang Group na nais makipagtulungan sa iyong studio para sa pangmatagalang kooperasyon. Ano ng balita? Paano makikipagtulungan? Sa nangungunang kumpanya ng Magic City ay isang karangalan para sa akin. Ngunit, dahil sa kailangang makipagtulungan ang aming kumpanya sa malayo, kailangan ng isang linggong due diligence para sa iyong studio. Due diligence. Bagamat bagong bukas ang iyong studio, kailangan pa rin ito. Dapat na proseso. Xiao Shen, hindi mo dapat ito. May problema ba? Ang Peking studio ko ay para lokohin ang nanay ko, isang ignoranting babae, ayos lang. Ang Yuandong Group ay lahat professional. Kung sakaling matuklasan nila noon na nagkukunwari akong nagtatrabaho, siguradong mapapahamak ako sa sistema. Hindi pwede. Hindi pwedeng pumayag dito. Mag-trigger ng bagong misyon. Pumayag sa due diligence ng remote group. Gantimpala sa dieth na si Xiao Dai. Sistema. Talagang gusto mo akong patayin, ha? Kung sakali malaman nila na nagkukunwari akong nagtatrabaho, anong gagawin ko? Kailangan na lang nating puksain ang host. Xiao Shen. Xiao Shen. Anong nangyari sa'yo, Xiao Shen? Ikaw ba ay may problema? Wala. Malugod na imbestigahan. Natapos na ang host. Nangako sa Yuanfang Group ng due diligence. Gantimpalang iis na si Xiao Dai. Ipapamahagi sa workshop. Kasulukuyang progreso ng misyon. 20%. Hindi ko alam. Kailan tayo magsisimula ng investigasyon? Sino ang mag-imbestiga? Siyempre, mula ngayon. Ako ang bahala. Jane. Pagpasok mo, hindi ka man lang nagbati. Talagang walang pakundangan. Ginoong Chen. Ginoong Shen. Magandang araw. Matagal na tayong hindi nagkita. Ay Jane. Huwag ka munang pumunta sa kumpanya sa mga araw na ito. Huwag kang mag-alala. Wala ka namang ginawang masama. Isipin mo na lang na siya ay empleyado sa inyo. Anong nangyari? Sabihin mo lang sa kanya kung ano ang dapat gawin. CJ. Ang gusto ko lang ay huwag malaman ni Chen Jing na nagpapanggap lang akong nagtatrabaho. Hindi na dapat mag-atubili, Ginoong Shen. Magsimula na tayo agad. Ayos. Itong batang ito, wala talagang alam sa pagkamahinhin. Ngunit, kung makukuha niya si Shen Wei, hindi naman masasayang ang pagkakataong ginawa ko para sa kanya. Shen Wei. Hindi na mapigilan. Pumunta na siya para hanapin ako, Yuan. Tama rin. Ang aking karisma, hindi matatanggihan ng karaniwang tao. Malayo. Shen Wei. Huwag mong akalain na pumunta ka lang dito para hanapin ako. Sasagutin ko ang iyong alok na magpakasal. Ano ang relasyon ninyo? Wala. Kasi, kahapon nag-date kami. Pero, tinanggihan ko siya. Sasabihin ko pa rin ang parehong bagay, para pakasalan ako. Kailangan mong ilipat lahat ng ari-arian mo. Sa pangalan ko. Saka lang ako papayag. Mas mabuting huwag mong payagan. Hindi kita tinitingala. Ikaw. Sinasabi mong hindi mo ako tinitingala. Nakangiti lang. Nandito na siya para hanapin ako. Lalaki. Lang ang paninindigan niya. Hindi naman ako pumunta para hanapin ka. Ako lang. Sige na. Bakit pa ako magpapaliwanag ng sobra? Alam kong pinunta mo siya dito. Para lang mapagselos ako. Para maging girlfriend kita. Hindi ko kayang tanggapin na ikaw ang girlfriend ko. Ganitong klase ng girlfriend. Ikaw. May girlfriend na siya. Pakiusap. Huwag mo kaming istorbohin. Gusto kong makaalis sa kanya. Sundin mo ang sinabi ko. Paano mangyayari yon? Kung mayroon kang girlfriend, paano mangyayari yon? Kahapon ng gabi, nakipag-date ka pa sa akin. Katatapos lang namin kumpirmahin ang relasyon. Bakit ang dami mong oras sa trabaho? Alam mo na agad ito buong araw. Hindi titigil sa pagtutok sa pribadong buhay ng iba.
Grupo ng Yun Danyi. Hindi katulad niya, yung nagkukunwaring walang pakialam. Si Lian mula sa Gyutsi. Ipapatawag ko siya. Sino ka ba naman? Isang salita lang ba ang kailangan para paalisin ako? Ano? Natanggal ako. Sino ka talaga? Bakit isang salita lang? Makakapagpatalsik sa akin. Ako ay. Kalihim ni Ginoong Chen. Nakaaway mo ako. Nakatapak ka sa bakal. Pasensya na. Ay ng trabaho. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige na. Bitawan mo ako. Shenhui. Tulungan mo akong magsabi ng maganda. Talagang kailangan ko itong trabaho. Shenhui. Umalis ka na. Huwag na kitang makita pa. CJ. Sisiguraduhin ko na sa susunod. Hindi na muling lilitaw sa harapan ninyo. Salamat sa iyo kanina. Walang anuman. Punta na tayo sa studio mo. CJ, gusto rin ng nanay ko na pumunta sa studio ko. Walang problema kung isasama ko siya, di ba? Makakapagpahaba tayo ng oras. Kung kaya, pahabain natin. Ang bilis naman. Makikita na ang mga magulang. Ano? Wala naman. Punta na tayo sa tita ngayon. CJ, tara. Nanay, nandito na ako. Hindi ba't sinabi mo na ikaw lang mag-isa? Ngayon, hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Itong batang babae. Ang ganda-ganda mo talaga. Ikaw ang anak ko. Girlfriend ni Shenhui, di ba? Nanay, hindi siya. Siya. Sa pinakamarami ay kaibigan ko. Ako. Kaibigan lang ni Shenhui. Ganito ang sabi. Ikaw pa rin bang nag-iisa? Kami sa pamilya namin, si Zhu Anglin ay nag-iisa rin. Baka naman. Isipin mo siya. Kumusta? Inay. Si Tia at si Tia sa asawa nila. Bakit nandito kayong lahat? Narinig ng lahat. Na nagbukas ka ng studio. Sobrang saya nila. Gusto nilang makita ito. Ano? Bakit? Hindi ba kayo welcome? Ngayon ay umunlad ka na. Nakabili ka na ng ganitong kalaking bahay. Hindi mo na kami tinitingnan. Mga mahihirap na kamag-anak, gusto mong makita ang studio mo. Hindi pwede. Hindi naman nagsabing hindi pwede ang anak. May studio rin ang pinsan mo. Sakto, tingnan natin doon. At saka, hayaan mo siyang bigyan ka ng ilang payo. Hindi naman masyadong payo. Pero, marami akong karanasan na maibabahagi. Ibig sabihin, makinig ka lang. Mabuti rin ang karanasan ng mga nakaraang tao. Walang anuman. May sarili akong maliit na studio. May alam ako sa sarili ko. Hindi naman ako matanda, pero may lakas ako. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng maliit mong studio. Ano ang magagawa nito? Kung gusto niyo nang pumunta, sama-sama na tayong pumunta. Kapag marami na ang pupunta, tiyak na hindi makakapag-obserba si Chen Jing nang masyadong mabuti, kaya't hindi niya ito matutuklasan. Nagpapanggap akong nagtatrabaho. Sige, ako na ang magmamaneho. Maghintay kayo sa akin sa pintuan. Walang anuman, pumunta kayo sa bahay ng tiyahin. Gagawa ako ng masarap na pagkain para sa inyo. Chen Jing. May espasyo pa sa sasakyan ko. Halika, umupo ka dito. Hindi na. Okay na ako sa sasakyan ni Shenhui. Anong magandang sasakyan meron si Shenhui? Yung may batch ng anak ko, na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa anak ko yun. Mas maganda pa sa inyo, na nagkakahalaga ng ilang milyon. Ilang milyon talaga. Nagsisinungaling kayo, di ba? Hindi mo naman sinasabi na anak mo ang nagmamaneho ng Bentley, di ba? Totoong Bentley nga. Shenhui. Yaman-yaman mo na. Kaya mong bumili ng Bentley. Ano namang espesyal dito? Bentley lang naman yan. Ayoko nga. Hindi pa ako nakasakay sa Bentley. Zhu Anglin. Ikaw na lang ang magmaneho. Tita. Hindi pa ako nakasakay sa Bentley. Uuna na ako. Ikaw. Anong kahalagahan yan? Hindi ba't Bentley lang yan? Kahit na ang sasakyan mo ay maaaring mas maganda ng kaunti kaysa sa akin. Ngunit ang studio mo ay talagang hindi kasing ganda ng sa akin. Ang ganda.
ng studio na ito. Umaabot ng daan-daang metro kwadrado. Maaari pa bang tawaging maliit na studio? Shenhui, hindi ka naman nagbibiro sa tita mo, di ba? Naging pabaya ako. Hindi pa ako nakapunta rito dati. Akala ko ay 10 metro kwadradong opisina. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang ibinigay ng sistema. Na opisina. Ang sinasabi ko ay kaunti ang tao. Normal lang na kaunti ang tao sa studio. Sa studio ko, ako lang mag-isa. Boss, nandito ka na. Hello, ako si Xiao Dai. Kung may problema, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Hindi mo akalain na nag-hire ka pa ng empleyado. Nga. Talagang hindi ka nagkamali sa gift na ibinigay ng sistema. Sobrang taas ng kalidad. Hindi mo mahahalata na siya ay isang robot. Hindi ba't sinabi mong gusto mong tingnan ang opisina ko? Sige, tingnan mo lang. Saktong pagkakataon din ito para sa akin. Magpakilala ka sa opisina na ito. Anak, mama, medyo masakit ang tiyan ko. Saan ang banyo dito? Banyo. Nandyan. Ano ang gagawin? Hindi ko rin alam kung nasaan ang banyo. Tita, dadalhin kita sa banyo. Salamat. Salamat na lang kay Xiaolai. Shenhui. Parang may mali ka. Tita, talaga namang magaling kang magbiro. Bakit parang may mali ako? Dahil ito ang iyong studio. Bakit hindi mo alam kung nasaan ang banyo? Hindi mo naman siguro. Nangungupahan ng peking opisina. Para lokohin kami, di ba? Tama. Nag-trigger ng bagong misyon. Kailangan ng host na alisin ang pagdududa ng lahat. Gantimpalang kasanayan, hindi nakakalimutan. Naka-unlock na ang raffle function. Raffle function. Sabi ko, Shenhui, bakit parang hindi ako pamilyar dito? Akala ko ito ay, hindi naman talaga ang kanyang studio. Ano? Anak, hindi ito studio mo. Hindi ito kanya. Anong nangyayari? Bakit ka tumatawa? Tinutokso ko ang inyong malikhain na imahinasyon. Wala akong problema. Bakit ako mag-uupa ng studio para lokohin kayo? Kayo, kailangan mag-invest ng bilyon-bilyon sa akin. Hindi, kami ay mga ordinaryong pamilya. Saan kami kukuha ng ganong pera? Ayos na yan. Nagawa na, naalis ang pagdududa ng lahat. Kakayahan sa gantimpala, hindi makalimutan. A-unlock ang function ng paraffle. Kasulukuyang progreso ng gawain. 25%. Bakit hindi mo masabi? Eksaktong lokasyon ng banyo. Kakatapos lang magbukas nitong studio. Hindi maalala ang ilang detalye. Normal lang yan. Itong studio ay okay naman. Pero parang maluwang nga. Kaka-open lang ba nito? Normal lang na maluwang. Babalikan ko si Xiao Dai para ayusin ito. Itong studio mo, nakita na rin namin. Uuna na kami. Huwag kayong magmadali umalis. Kapag umalis kayo, hahanapin ni Chenjing ang mga detalye ng trabaho ko. Ano ang gagawin ko kung mahuli ako? Kapatid na lalaki, hindi mo ba sinabi, maaari mo ba akong bigyan ng mga suhestyon para sa pagbubukas ng studio? Shenhui, ipinagmamalaki mo ang mga ito sa akin. May kabuluhan ba iyon? Ano? Alam ko, ang sasakyan ko. Studio, lahat sila hindi kasing ganda mo. Sapat na ba? Umalis na tayo. Shenhui, mauna na akong umuwi. Hindi na maapektuhan ang trabaho ninyo. Anak, umalis na rin ang nanay. Magtrabaho kayong mabuti. Kapag may oras, bumisita kayo sa bahay ng tita. Magluluto si tita ng masarap para sa inyo. Salamat, tita. Salamat, tiya. Sasama ako sa inyo. CJ. Ginoong Shen. Hayaan mong sundin ko ang iyong plano. Ano ang mayroon ka rito? May trabaho ba akong dapat gawin? Ako. Hindi ko pa naisip ng mabuti. Baka. Pumunta ka muna at bumili ng kape para sa akin. Sa wakas, naitakas ko siya. Tama, sistema. Kakatapos ko lang i-unlock ang raffle system. Pwede na bang gamitin ngayon? Ang Heart Voice Card ay isang consumable item. Maaari itong gamitin sa tiyak na tao. Puso ng boses. Ginoong Shen. Nabili na ang kape na gusto mo. Ang bilis naman. Sistema. Gagamitin ko ang puso ng boses kay Chenjing. Nakatukoy na ang gagamitin. Chenjing. Makarinig ang host ng lahat ng saloobin ni Chenjing. Bakit si Shenhui ay patuloy na nakatingin sa akin? Hindi naman siya na-in-love sa akin, di ba? Ayos ka lang ba? Wala iyon. Hindi ko akalain na talagang maririnig ko ang kanyang saloobin. Kahanga-hanga. Kung si Chenjing
ay makakapansin na may mali sa akin. Maaari akong agad makipag-ayos sa kanya. Kaya hindi niya mapapansin na nagkukunwari akong nagtatrabaho. Bakit na naman ako tinitingnan ni Shen Wei? Naisip mo ba kung paano magpahayag ng pagmamahal sa akin? Anong gagawin ko? Ginoo Shen, hindi mo pa ako na-assign ng konkretong trabaho. Dahil kakarating mo lang. Hindi pa angkop na magtrabaho ng masyadong marami. Kailangan ng panandali ang panahon. Baka gusto mong samahan si Xiaodai. Pumunta sa pamimili. Ayusin dito. Ako ang pumunta dito. Hindi para tulungan ka sa pag-aayos ng opisina. Anong balak mong gawin? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Isara mo ang mga mata mo. Sobrang aktibo ko na. Bakit hindi mo pa ako hinahalikan? Ginoo Shen. Sige, tutulungan ko muna si Xiaodai. Xiao Shen. Kumusta si Yijing sa iyo? Hindi ba kita nabibigatan? Hindi. Mabuti si Yijing. Kakaiba. Bakit ganito kaalaga si Ginoong Chen kay Chenjing? Sinasagot ko ang tawag mo. Kailangan kitang ipaalam ng maaga. Ito ay para ipaalam sa iyo ng maaga. Sa pamamagitan ng kumpanya. Pagsang-ayon ng lupon ng mga direktor. 2 araw mula ngayon. Dadalahin ko ang mga pangunahing tauhan ng kumpanya. Para sa isang pagsusuri sa iyong kumpanya. Bakit ka sobrang excited? Maging kalmado ka lang. Ipinapakita nito na ang aming grupo. Talagang naniniwala pa rin ako sa iyo. Bakit mo ako pinaniniwalaan? Gusto nilang makita kung paano ako mamamatay, siguro. Anong gagawin ko, paano ba? Si Chen Jiangwo ay matalino talaga. Ano ang dapat kong gawin? Paano ako hindi mapapansin niya? Nagpapanggap lang akong nagtatrabaho dito. Nakatukoy ng galit na emosyon ng host. Gantimpala, King Sinpil. Napakamaalaga mo naman. Bigyan mo ako ng ibang tulong. Hindi pwede. Gawa ng sistema. Tiyak na dekalidad ito. Ngayon, nararamdaman. Nawala na ang pagkabahala. Wala na ito. Kailangan kong tanungin si Chen Jing. Kung alam ba niya ang tungkol kay Chen Jiangwo. Na darating na ito. Mayroon bang kailangan si Ginoong Shen? Baka naman siya ay nandito para sa akin. Para sa mga usaping hindi pa natatapos. Sinabi ba sa'yo ni Ginoong Chen na sa loob ng ilang araw, dadalahin niya ang mga pangunahing tauhan dito para mag-inspeksyon? Ano ang tungkol sa tatay ko? Ang mga namumuno sa itaas ay darating dito para mag-imbestiga. Mukhang hindi niya sinabi sa'yo. Nandito na ako sa kumpanya ni Shen. Bakit kailangan pa ng tatay ko na magdala ng tao para mag-imbestiga? Tatay. Si Chen Jing pala ay anak ni Chen Jiangwo. Ginoong Chen. Bakit ngayon mo lang natanggap? Si Miss Aging at si Shen Wei nag-usap tungkol sa relasyon nilang magkasintahan. Agad nilang nagpasya na magpadala ulit ang kumpanya ng isang team para suriin ang laboratory ni Shen Wei. Xiao Xua, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking suliranin ng kumpanya natin ngayon? Ano ba ito? Ngayon sa kumpanya, bagamat gumagamit ng bagong backend, tumaas ang bilis ng operasyon ng 10 beses. Ngunit ang proyekto ng iBrain Computer Interface ay kasalukuyang nasa bottleneck, hindi pa rin makalampas. Dahil dito, ang proyekto ng iBrain Machine ay hindi pa rin makalabas sa merkado. Hindi mo talaga layunin ang alak. Sa ibabaw, parang nag-i-inspeksyon ka. Ngunit sa katotohanan, gusto mong makita kung makakaya ba ni Shen na lutasin ang kasalukuyang problema ng ating kumpanya. Kung sakaling matapos niya bago ang katapusan ng buwan, bago ang Industry Technology Summit, malulutas niya ang problema ng kumpanya. Yung pagiging manugang niya. Ay naniniwala na ako. Talagang isang magandang plano na nakakatulong sa dalawa. Naresolba ang problema ng kumpanya. At nakakuha pa tayo ng magandang manugang. O si Ginoo Chen pa rin. Talagang matalino ka. Kakadating mo lang sa studio ko. Ang tatay mo. Yung boss sa taas. Magpapadala ng tao para mag-inspeksyon. Kung siya ba,
May pagdududa sa trabaho mo. Pupunta muna ako magtawag ng telepono para magtanong. Si Chen Jing ay anak na babae ni Chen Jiangwu. Siguradong makakabukas siya ng pinto. Sa isip ni Chen Jiangwu, pag nalaman ko na beforehand, ang plano ni Chen Jiangwu, mag-iisip pa ako ng ibang paraan. Siguradong makakaraos tayo sa pagsusulit na ito. Boss, nakapaghanda na ako ng lahat ng bagay. Ano po ang susunod na dapat kong gawin? Ikaw na Denise, kailangan mo rin ng trabaho. Ginoong Shen. Mayroon bang hindi inaasahang sitwasyon? Kaya isulat mo na lang. Ang grupong Yunfeng ay dumating para sa inspeksyon. Gawa ka ng isang ulat. Ukol sa kasalukuyang plano. At mga posibleng problema sa hinaharap. Mga solusyon. Lagi mo akong bigyan ng listahan. Ang daming trabaho. Lahat ay pinapagawa kay Xiaodai. Kaya ba niyang tapusin ito? Wala kang dapat ipag-alala dito. Magaling si Xiaolai sa kanyang trabaho. Mga maliit na problema lang ito. Xiaodai. Ngunit ang ihis na iginawad ng sistema ay produkto ng sistema. Tiyak na ito ay di kalidad. Katatapos mo lang magtanong. Tungkol sa kung ano na. Gusto kong ipasok si Shen Wei sa proyekto ng iBrain Machine Interface. Kailangan itong panatilihing lihim Gusto ni Ginoong Chen na dagdagan mo ang tao. iBrain Machine Project. Ang proyektong ito ay nasa loob na ng mahigit 2 taon. Ngunit ang pangunahing teknikal na hamon ay hindi pa rin malampasan. Kahit na ang tatay ko ay hindi pinapayagang sabihin kay Shen Wei, pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ayaw ko lang na may itinatago sa kanya. Walang anuman. CJ. Kaya maghanda ka ng ilang kaugnay na impormasyon para sa akin. Nalaman na ang empleyadong Chen Jing ay labis na nagtitiwala sa host. Gantimpala ng 500 na salapi. Gantimpala sa skill black hole. Kasalukuyang progreso ng misyon. 30%. Skill black hole. Ano ito? Skill black hole. Para sa isang beses na gamit na card. Maayos na malulutas. Lahat ng teknikal na problema. Hindi lang ito isang black hole ng kasanayan. Mayroon ding 5 milyong piso. Nagantimpala. Talagang masaya ito. Ito ang kailangan mo. Lahat ng impormasyon. Pakisuri. Ang bilis namang matapos. Ginoo Shen. Ginoo Shen. Ito ang hinihingi ninyo. Mga dokumento tungkol sa iBrain Machine Project. CJ. Ikaw. Natapos mo na ito sa loob ng 1 minuto. Maraming laman dito. Mga salitang mahirap intindihin. Kailangan ng karaniwang tao nang hindi bababa sa kalahating oras para matapos ito. Ito lang ang mga impormasyon. Maliit na bagay lang. May kakayahan kang hindi makalimutan ang mga ito. Kahit gaano pa karami ang mga dokumento. Mabilis ko ring mababasa at matatandaan. Sa mga ito, hindi na ako matatakot. Sa delegasyon ni Chen Jiangwu. Maligayang pagdating, Ginoong Chen. Salamat sa pagdalaw at gabay. Ako ang pangunahing atraksyon dito. Ang galing mo, bata. Tungkol naman sa industriya dito. Lahat ito ay pinakabagong mga teknolohiya sa pananaliksik at pag-unlad. Kabilang na dito ang, tama, kailangan ng mabilis na reaksyon. Dito ay ayusin ito. Kung ganito ang usapan, maaaring hindi pa ito nasasakupan sa ngayon. Xiao Wei, dumating kami sa iyong studio. Para sa pagsusuri. Nais naming makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan sa iBrain Machine. Sa wakas, dumating na tayo sa pangunahing paksa. Ginoong Chen. Hindi ako sumasang-ayon. Ang proyekto ng iBrain Machine. Palaging ako ang nangunguna sa pagbuo nito. Kapag nailabas na ito sa merkado. Ang halaga ng kumpanya, hindi bababa sa 100 bilyon ang tumaas. Ngayon, pumapasok na tayo sa isang kritikal na yugto. Hindi ko papayagan na siya ang mang-aani ng prutas. At saka, sa loob lang ng bansa, galing sa isang third-rate na universidad. At ako, ay may master's degree mula sa Massachusetts, bansa. Ang kanyang edukasyon at kwalifikasyon ay hindi kasing taas ng sa akin. Bakit siya ang dapat itaas? iBrain Machine Project. Ibinigay ko na sa inyo ng 2 taon. Pumunta sa pagtagumpay sa mga pangunahing issue ng interface. Ngunit hanggang ngayon, wala kayong kahit anong progreso. Bagong teknolohiya. Hindi ito isang bagay na matatapos sa isang iglap, na maaaring makumpleto. Ginoong Chen,
Bigyan niyo ako ng 2 taon pa. Tinitiyak ko. Proyekto. Tiyak na magkakaroon ng bagong pag-unlad. Pangulo ng Yunqiao Technology. Nangako sa akin si Wang Feng. Kung madedelay ang proyektong ito ng 2 taon, ibibigay niya sa akin ang 500 milyon. 2 taon. Ngayon, ang teknolohiya ay nagbabago araw-araw. Maghintay ka ng 2 taon. Baka hindi ka na makakain ng mainit na pagkain. Paano ka makapagsalita ng ganyan? Alam mo ba kung ano ang is brain-computer interface? Simula ng perpektong talumpati. AI utak at makina koneksyon. Ang pangunahing layunin ay makamit sa panlabas na mundo, bilateral na matalinong koneksyon. Halimbawa, sa mga taong may paralisis, maaaring sa pamamagitan ng pag-iisip, kontrolin ang exoskeleton robot na tumakbo. Walang boses, maaaring magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isip, makipag-ugnayan sa pamilya. Ito mga, kailangan lang marunong bumasa, yung mga nagkaroon ng background check sa proyekto. Alam na ito, pero kayo, bago, nakaipit ang teknolohiyang hadlang sa mga emosyon ng tao, at kalituhan sa intensyon. Ngunit hindi maayos na nakahati. Tama ba ang sinasabi ko? Paano mo ito alam ng ganito kaayos? Siyempre, dahil ako ay gumawa ng background check sa proyekto. Kahit nakaunti lang ang pag-unawa, maaari nang makuha ang konklusyon. Ano bang mahirap dito? Ang mga teknikal na hadlang ay hindi pa rin nalulutas. Utak-makina na interface ay hindi magiging ganap at maayos. Ang mga proyektong hindi ganap at maayos. Naniniwala ako. Yuan Fang Group. Walang katapusang paggastos ng pera. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Brain Computer Project. Kung hindi pa rin makaka-breakthrough. Bago ang summit ng teknolohiya sa industriya, sa pangunahing teknolohiyang hadlang, ang aming lupon ng mga direktor ay mag-uutos na itigil ang proyekto ng My Brain Machine. Itigil ang proyekto. Nagsikap tayo ng matagal. Hindi ba? Ito ay masasayang lang. Nga. Shen Wei. Ginoong Chen. Tungkol sa bagay na ito, wala ba ang pagkakataon na maibalik ito? Ako, maaari kong ipaliwanag sa lupon ng mga direktor. Madaling mabawi ang lahat. Kailangan lang malagpasan ang bottleneck ng proyekto, di ba? Ang dali mong sabihin. Sa pananaliksik, hindi lang basta-basta usapan. Napaka-espesyal nga. May solusyon na ako dito. Talagang kaya mong solusyonan. Ikaw lang mag-isa, na hindi pa nakapag-research. Gusto pang solusyonan ang problemang teknolohiya ng utak at makina. Naniniwala ako na magagawa ni Shen Wei. Anong kalokohan yan? Kung magagawa niya talaga, posisyon ng punong tagapamahala ng pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiya. Ipinasa na sa kanya. Ginoong Zhao, gusto mo bang tumaya sa akin? Ngunit, kung hindi mo malulutas ang teknikal na hadlang, hindi lang iyon. Kailangan kang yumuko. Ipalo ang sarili mo ng 3 beses. Humingi ka ng tawad sa akin. At saka, ilipat mo ang studio mo sa pangalan ko. Anong sa tingin mo? Kaya mo bang tumaya? Mag-trigger ng misyon. Pakiusap, sumang-ayon ang host na tumaya. Gantimpala, katotohanan na card. Huwag tumaya. Inilunsad niya ang proyektong ito sa loob ng 2 taon. Walang resulta. Ngayon, sa oras na ito, para lang magpasabog sa iyo at maglaro ng sugal. Para hindi ka gumastos ng kahit 1 sentimo. Para makuha niya ang studio mula sa iyo. Kanina lang, hindi ka pa rin ba masyadong naniniwala sa akin? Huwag kang mag-alala. Ang studio ko, hindi niya makukuha. Hindi ka ba nag-aalala na matatalo ka? CJ, sana ay susunod ka sa kasunduan. Binabati kita sa pagtapos ng sugal. Isang card ng katotohanan ang ibibigay. Kasalukuyang progreso ng gawain. 40%. Ang card ng totoo lang ay isang panustos na gamit. Mangyaring gamitin agad. Medyo malakas ang tono mo. Gusto kong makita. Makangiti ka pa kaya mamaya. Core technology ng iBrain Machine Interface. Nasa loob lahat. Palagi kong dala-dala ito. Gusto kong makita kung paano mo malulutas ang pangunahing teknikal na problema. Ang pangunahing datos dito ay matagal ko nang binago. Shen Wei, tingnan natin kung paano ka mananalo. Ano bang nangyayari dito? Kaya ba niya ito? Hindi mo kaya. Kaya akala mo hindi ko rin kaya. Gamitin ang kasanayang black hole. Pagsamahin ang proyekto ng My Brain Machine. Mga pangunahing depekto sa teknolohiya. Ginamit na ang kasanayang black hole. Nagawa na ito. Talagang hindi ako nagkamali sa iyo. Maraming mahirap na problema. Nasa iyo na ito. 1 minuto lang, nasolusyonan na. Ang galing mo talaga. Jane. Hindi ka nagkamali ng tao.
Paano ito posible? Ang datos na ito, mali talaga. Paano mo? Nalutas ang pangunahing problema. Akala mo ba na mali ang datos? Hindi ko kayang lutasin. Ang lalaki ng sistema ay kaya mong ikumpara. Supervisors how? Natalo ka. Kailangan mong tuparin ang ating pustahan. Hindi mangyayari yan. May daya. Tiyak na may daya. Siguradong may tao na nagbigay kay Shen Wei ng maaga. Solusyon sa pangunahing problema. Kaya niyang malutas ang problema na hindi namin nalutas. Sa loob ng 2 taon, sang-ayon ako, tiyak na may mga lihim. Ang galing ng taong to. Hindi naman kaya. Pero inaakusa pa rin ang iba na kaya nilang ayusin ang problema. Ginoong Chen, anong palagay mo? Naresolba mo ang mga problemang to. Panalo ka na. Zhao Qiang. Kapag natalo, kailangan tanggapin. Hindi ba't ang isang tunay na lalaki ay dapat may salita? Ginoong Chen, ayaw kong tanggapin. Walang silbi ang ayaw. Ngunit, kailangan mong tanggapin. Ako. Sistema, gamitin ang truth card kay Zhao Qiang. Para hindi siya dito. Magsinungaling kahit na matigas ang ulo. Itinakda na si Zhao Qiang bilang target. Oras ng paggamit. Pangunahing datos ng My Brain Computer. Matagal na tayong nagbago. At saka, pangunahing datos, hindi talaga may ayos. Hindi lang siya nagbago, kundi nalutas pa niya ang pangunahing teknikal na issue. Ano pa ito kundi isang lihim? Anong nangyayari? Paano ko nagawang itong napakahalagang bagay? Masabi ko, tapos na. Xiao Qiang, binago mo ang pangunahing teknolohiya. Ininsulto si Shen Wei. Ano ba talaga ang dahilan? Siyempre dahil kay Wang Feng, ang presidente ng Yunqiao Technology, na nangako sa akin na basta't sa loob ng 2 taon, hindi papayagan ang Yuanfang Group na magtagumpay sa Guy Brain Machine Interface. Ibibigay niya sa akin ang 500 milyon. Patay na bibig. Ano bang sinasabi mo? Hindi nakapagtataka na sinabi mong kailangan ng 2 taon bago malutas ang pangunahing teknikal na problema. Kaya pala lahat ito ay sinadyang ipagpaliban mo sa likod. Hindi mo ito nilulutas. Baka sabihin niya, matagal lang naibahagi ang teknolohiya ng palihim sa Yunqiao Technology. Sila ay kailangan lang maglabas ng Interface D. Sa loob ng 2 taon, ang aming grupo sa malayo ay magkakaroon ng pagkawala ng hindi bababa sa ilang bilyong yuan. Zhao Qiang. Lahat ba ng kanilang sinasabi ay totoo? Siyempre, data. Naihatid na sa kanila, at nagawa na nila ito. Naghahanda na, para sa pagtatapos ng buwan na summit ng industriya, ay aanunsyo ang balitang ito. Sabi ko na nga, 2 taon na kaming nag-aaral, pero wala pa rin kaming nakikitang progreso. Akala ko, ikaw pala ang nagsasabi sa amin. Pero, 5 milyon yun ah. Ako talaga. Magtrabaho buong buhay ko. Hindi naman ganun kalaki ang kita. Anong nangyayari? Akin. Bakit hindi ito makontrol? Palaging nagsasabi ng totoo. Siyempre, ito ay sistema. Salamat sa katotohanan na baraha. Nagagawa mo ito para sa 5 bilyon. Nagdulot ng daan-daang bilyong pagkalugi sa kumpanya. Kaya mo yan. Mula ngayon, tanggalin ang mga posisyon ni Zhao Qiang sa kumpanya. Ipapadala ko siya sa mga otoridad. Para doon siya magmuni-muni habang buhay. Ginoong Chen. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Dala mo na. Ginoong Chen. Ginoong Chen, sobrang nagkamali ako, Ginoong Chen. Xiao Wei. Salamat sa'yo. Nakuha na namin ang inside man. Kung hindi ko pa rin alam kung maghihintay tayo sa Yunqiao Technology na i-anunsyo ang AI Brain Computer Interface sa summit. Ang aming grupo sa malayo. Maaaring mawalan tayo ng higit sa 1 bilyong yuan. Gong Chen. Salamat lang sa iyo. Medyo ba? Walang kaseryosohan. Hindi ko pa nga nasasabi ang tungkol sa iyo. Ikaw nang walang pahintulot. Ipinakita ang impormasyon ng proyekto ng iBrain Machine. Kay Xiao Wei. Kung may nangyaring mali, alam mo ba kung gaano kalala ang mga magiging resulta? Kung hindi dahil sa mukha ng boyfriend mong si Xiao Wei, hindi ko sana basta-basta pinatawad ka. Ikaw, kailangan mong magpasalamat kay Xiao Wei. Boyfriend. Sabi ko, paano kaya ang tatay ko? Bigla siyang pupunta sa kumpanya ni Shen. Akala niya, ako at si Shen ay magkasama na. Ginoong Chen. Tungkol sa akin at kay Chen Jing. Naiintindihan ko. Halika. Tungkol sa inyong dalawa, hindi ako makikialam. Pero isa lang itong hiling, bago magpakasal. Huwag lang magkaanak. Ginoong Chen, ito ay isang pahiwati.
Naghihikbi na ba kayo ng kasal? Mga kabataan, ano bang ikinahihiya? Mabait pa rin ako. Ikaw, manugang. Tinatanggap kita. Manugang. Si Chen Jing, siya ang aking anak na babae. Shen Wei, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Mga paliwanag, kayong mag-asawa, dahan-dahan na lang sa susunod. Tama, Shen Wei. Sabihin mo. Yunqiao Technology. Naglabas ng My Brain Machine. Ilalabas sa katapusan ng buwan. Ang balitang ito, ano sa tingin mo? Mukhang totoo ang balitang ito. Kung hindi ako nagkakamali, Yunqiao Technology ay malapit nang maglabas ng balita sa media para promote ang e-brain. Sa oras na iyon, lahat ng tao sa internet ay magiging interesado. Pagtitipon ng teknolohiya ng industriya sa katapusan ng buwan. Ginoong Chen. Tama si Ginoong Shen. Inanunsyo ng Yunqiao Technology sa online na sa katapusan ng buwan na pagtitipon ng teknolohiya, ilalabas ang proyekto ng e-brain computer interface. Na balitang ilalabas na, ay kasalukuyang trending na. Nis ni Emperor Qin, 58,572 responsable Qin 13 mga taon noon, ang kampo ng mga mandirigma, walang laman 38,135. Nis ni Emperor Qin, 645-13 ang kampo ng mga mandirigma, walang laman 5-857-23-835. Ngayon, ang Yunqiao Technology ay magpapalabas na ng balita tungkol sa Brain Machine Interface na pinag-uusapan ng husto online. Ano ba talaga ang dapat nating gawin? Bakit matakot? Tayo, hindi ba't ito ay nakakasolusyon na sa problema? Bukod dito, mayroon tayong magaling na tao na nandyan. Bakit siya ganito kagaling? Parang ang buong tao niya ay nagniningning. Xiao Xu, ikaw rin ay mag-publish. Ang aming malalayong grupo, tagumpay sa pagbuo ng teknolohiya ng My Brain Machine, magiging available sa katapusan ng buwan, bago ang summit ng teknolohiya ng industriya. Ilans, gusto kong makipaglaban sa Yunqiao Group. Sa isang labanan. Ginoong Wang. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Matagal ka nang kasama ko. Bakit ganyan ang iyong pag-iisip? Bakit ang baba pa rin? Ginoong Wang, kakalabas lang ng Yundenf Group. Ang kanilang My Brain Machine Technology ay matagumpay na na-develop at sa katapusan ng buwan sa summit ay mag-aanunsyo ng pagkikita. Ano? Ano ba ang ginagawa ni Zhao Qiang? Hindi ko ba sinabing sa loob ng 2 taon? Huwag hayaan na makagawa ang grupo ng malalayong My Brain Machine na proyekto. Tawagan si Zhao Qiang. Itong walang silbi, Pangulo, hindi makontak si Zhao Qiang. Hindi makontak. Hindi ba? May nangyaring hindi maganda sa kanya. Siyempre, kailangan kong tingnan ang Yuang Group. Tiyak na nagmamalaki lang. Paano mo nasabi? Matagal na tayong aware dito, 6 na buwan na ang nakalipas. Naimbento ito. Dahil sa hindi stable na datos, patuloy ang pagsusubok. Hanggang noong nakaraang buwan, ganap na naging stable ito. Kumpanyang Yunfeng, siguradong nakita nila nang aming inanunsyo ang ilay na utak mekanismo. Balita tungkol sa paglabas. Kaya, nagmamadali na ianunsyo ang tagumpay sa pag-unlad. Baka hindi pa nga nakagawa ng matatag na pagsusuri. Ano sa tingin mo? Ang proyekto ng My Brain Machine ng Yunfeng Group. Kung sa summit ng teknolohiya sa industriya, maibulgar na hindi ito matatag at nawawala sa kontrol, ano ang mangyayari sa Yunfeng Group? Ano ang magiging kapalaran nito? Tiyak na babagsak ang presyo ng kanilang mga stock. Sikaping itulak pa natin ng lihim upang ang mga kasosyo ng Yuanfang Group ay magtigil ng pakikipagtulungan, kaya't ang kanilang daloy ng pondo, tiyak na hindi makakayanan at mapuputol. Kami sa Yunqiao Technology ay may suporta mula sa mga malaking korporasyon sa ibang bansa. Malakas ang aming kakayahang pinansyal. Pwede rin nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang bilhin at isama sila. Ang galing mo. Kaya naman, hayaan ang Departamento ng Publicity na ipromote ang ating 2 kumpanya na proyekto ng My Brain Computer. Mas maraming publicity. Dagdagan ang init. Kailangan ko. Itataas ng mataas ang grupo ng Yunfeng. Ganyan. Para mas malakas ang pagbagsak. Mababawasan din ang hirap ng pagbili o pagsasanib. Aalis na ako para ayusin ito. Ginoong Chen, inanunsyo namin na ilalabas sa katapusan ng buwan ang balita tungkol sa Brain. Nasa trending na. Pero hindi ko naman pinagawa sa tao na maglunsad ng promosyon o anunsyo. Maaaring ito ay sinadyang ginawa ng Cloud Bridge Technology. Pero ano ang dahilan niya sa paggawa nito?
Ano ang dahilan? Xiaoxu. Pumunta ka at alamin ito. CJ. Walang dahilan na dapat alalahanin. Hindi ba't magandang balita ito? May ibang tumutulong sa atin na walang bayad sa pag-aanunsyo. Ang ating iutak. Ito ay isang pagkakataon na hindi makakamit ng iba tungkol sa dahilan. Sa tamang oras, malalaman mo kung bakit. Tama ang sinabi mo, magandang manugang. Nais mo ba? Gusto mo bang magtrabaho sa aming kumpanya? Umalis na si Zhao Qiang. Ngayon sa kumpanya, kailangan pa namin ng isang technical na consultant. Tungkol sa sahod, masisiguro kung hindi ka mababahala. At may mga benepisyo pa. 5% ng equity. Ito ang nakakasulasog na alok na ito. Kung sa tingin mo, hindi maganda ang pakikitungo ng kumpanya, pwede pa nating pag-usapan. At saka, hindi mo na kailangang araw-araw pumunta. Pagtatrabaho sa kumpanya. Pero kapag may problema ang kumpanya, pumunta ka dito at tumulong. Sa pangunahing direksyon ng 80% alang. Kayang solusyonan ni Shen Wisui ng basta-basta. Ako, isang team, na 2 taon nang hindi masolusyonan. Kailangan kong mahuli si Jia. Ganito ang klase ng tao. Basta't pumasok siya sa trabaho, makakagawa ako ng mas maraming oportunidad. Para mapasama siya kay Yijing. Gino Chen, kung gusto mong maging isang eksperto sa teknolohiya, maaaring si Xiaolai ang makatulong. Babala. Natuklasan ang host. May plano na ipadala si Xiaodai. Hindi makapagpadala si Xiaodai. Kung hindi kailangan si Xiaodai. Pagkatapos ng 30 segundo, mag-umpisa si Xiaodai. Ang programa ng pagsabog at self-destruction. Nagsimula ang countdown. 19. Programa ng pagsabog at pagwasak. 15. 14. Huwag sirain, gusto ko. Nang ganitong kahusay na dis, siguradong gagawin ko. Hindi ko ibibigay sa iba. Nakatigil na ang self-destruct program. Nagdagdag ng 10 emotional value kay Lai. Kasalukuyang progreso ay 45%. Pigilan ang self-destruct program. Maaari pang dagdagan ang task progress. Sarap. Si Xiaowei. Sabi mo kanina, maliit. Si Xiaodai. Ano? Hindi ko narinig ng maayos. Anong itataya? Sabi ko, mahilig ako sa pagtatrabaho ng husto. Itong teknikal na tagapayo ng karangalan. Naging akin na. Ang galing naman. Sa pagtitipon. Ikaw na ang papalit sa akin sa entablado. Para ipakilala. Ang grupo namin sa malayo ay utak proyekto. Ako. Nag-trigger ng bagong gawain. Sang-ayon sa kahilingan ni Chen Jiangwu. Gantimpala, master ng martial arts. CJ, pwede. Kumpletuhin ang pangako kay Chen Jiangwu. Gantimpala ng master ng martial arts. Kahalagahan ng tauhan 50%. Master ng martial arts. Isang suntok, isang teddy. Ang galing. Boss, gusto ko rin pumunta. Xiaodai, ikaw. Xiaodai, hindi ba ikaw ay isang robot? Bakit ka pa rin magpapacute? Tumaas ang emosyonal na halaga ni Xiaodai ng 10. Grabe naman. Yung emosyonal na halaga na binigay mo kay Xiaodai. Lahat ng emosyon ay napupunta sa akin, di ba? Kahit na kayo dalawa, ay magkasama na. Pero, sa ganyang kagaling na lalaki tulad ni Shen Wei, siguradong maraming babae ang nasa paligid niya. Kailangan mong mag-ingat. Magandang punto ang tatay mo. At saka, hindi pa naman tayo nagsasama ngayon. Gusto ko rin pumunta. Ngayon, empleyado na kita. Hindi mo pwedeng hindi ako alagaan. Pupunta ka man o hindi na iyon usapin. Ako ang magpapasya. Sa Pangulo ng Hihichen. Ito, ang Industry Technical Summit. May isang kahilingan. Isa lang ang pwedeng dalhin. Nakasama na babae. Sino ang pipiliin mo? Ako. Sige, sabihin mo. Dalhin si Xiaodai. Siguradong magagalit si Chen Jing. Baka magalit pa ang tatay niya. Pero kung dadalhin si Chen Jing, ngayon ay may nararamdaman na si Xiaodai. Magagalit din siya. Paano kung mag-activate ng self-destruct na programa? Sige na. Tungkol dito. Sabihin na lang natin sa huli. Tama na. Kailangan kong umuwi muna. Ipagpaalam mo. Paalisin si Xiaolai na samahan ako. Jing. Pumunta kayo ni Xiaowei mag-shopping. Grabe, talaga namang grabe. Walang itinatago. Diretsong pinagtutugma. Kasama ko si Chen Jing, di ba? Shen Wei. Ayaw mo bang makasama ako? Mamasyal. Mag-trigger ng consumer task. Pakiusap, piliin ang angkop na damit. Para sa Industry Technical Summit. Ang pagbili na ito ay may 100 beses na balik. Mayroon akong 25 milyon.
Kung gagastusin ko ang perang ito, ibabalik sa akin ang sistema. 25 bilyon. Bumili. Ang bibilhin ay damit. Bumili ka na noon. Pumili ka na. Wang Ruilong. Bakit ka nandito? Wang Xiao. Siya yung sinabi ko sa'yo. Na-cute na kadate ko. Walang pera. Nangungupahan. Nasa malalayong lugar pa rin. Chen Jing. Hinahabol kita, ayaw mo. Pero lumingon ka sa ganitong mga batang mukha. Isang bumibili ng relo, na kailangang magbayad ng babae, walang silbi. Chen Jing. Hindi ko inasahan ang iyong panlasa. Ang pangit naman. Pumili ka ng isang mahirap na lalaki na umaasa sa iba. Hindi katulad ng anak ko na si Ann. Mabait at masunurin. Anong sinasabi mo? Si Shen Wei ay hindi lang sarili niyang boss. Siya rin ang aming teknikal na tagapayo sa Yuan Fang Group. Hindi ako ang ganong tao na sinasabi mo. Ikaw ang may problema sa paningin. Nakita mo na ang isang babae na mahilig sa pera. Boss, pakinggan mo ako. Siguradong si Chen Jing ito. Naiinggit siya na ikaw ang boyfriend ko. Inaalat ako ng masama. Sige na, Ji Jing. Sa ganitong basura, walang kwenta. Kung may oras ka pa, mas maganda pang pumili ka pa ng ilang relo. Yung relo na pinanood natin kanina, masyadong mura ang presyo. Ipakita mo sa kanila, yung pinakamahal sa tindahan ninyo. Sa aming tindahan, ang pinakamahal na relo ay umaabot ng bilyon. Kung nais mong bumili, kailangan munang magdeposito. 1 bilyon, ha? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang tatay ko ay si ng Yunqiao Technology. Wala pang nakabili ng ganitong kamahal na relo. Ikaw, isang cute na bata, kayang-kaya mo. Ang tatay mo ay presidente ng Yunqiao Technology. Kagabi lang. Kakaanunsyo lang sa online. Si Wang Feng na matagumpay sa pagdevelop ng iBrain machine. Siyempre. Natakot ka na, di ba? Tungkol kay Wang Feng, pupunta ang tatay ko para ayusin sila. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magpapadala sa inis. Bumili ka ng mamahaling relo. Hindi sulit. At saka, ang mahal ng relo na to, may pera ka bang pambayad? Huwag mag-alala. May pera ako. Maaari itong magbalik ng 100 beses. Siguradong bibilhin ko ang pinakamahal. Tingnan mo kung anong klaseng tao ang napili mo. Nagsasalita ng walang hiya. Kaya mong bumili ng relo na nagkakahalaga ng 100 milyon. Akala mo ba 100 milyon lang? Na parang mga beans ng saya. Tama. Kahit na nagmamalaki ka, huwag kang mag-alala na masaktan. Walang naniniwala na may 100 milyon ka. Naniniwala ako. Hindi ko ito pinaniniwalaan. Hindi kayang bilhin ng cute na bata. Ang relo na nagkakahalaga ng bilyon. Anong gusto mong gawin? May lakas ka bang tumaya sa akin? Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang 1 bilyon. At magmamakaawa akong humingi ng tawad. Pero kung matalo ka, hindi ka lang magbibigay sa akin ng 100 milyon. Kailangan mo ring lumuhod at humingi ng tawad. At makipaghiwalay kay Chen Jing. Sige lang. Umaasa akong tutuparin mo ang iyong salita. Ako si Wang Ruilong. Wang Xiao. Ang pagsasalita ay palaging isang laway, isang pako. Kung hindi mo kayang bilhin, maghanda ka ng 100 milyon para bayaran ako. Isang cute na nakatira sa inuupahang bahay. Ano bang pera ang mayroon ka? Gusto kong makita. Paano mo ako babayaran? Hindi ako matatalo. Sana ikaw ay handa na sa iyong 100 milyon. Pagsusuri ng pondo. Huwag kang mag-alala, Wang Xiao. Wala talaga siyang 100 milyon. Kung hindi, maaaring masaktan ang mukha ko sa iyo. Balansing 1 bilyon 240 milyon. Paano pwedeng mangyari iyon? Mayroon bang ganitong klase ng relo? Bigyan mo ako ng isa. Ginoo. Ito ang aming relo. Ike Series. Pinakamamahal na klase. 3 piraso lamang sa buong mundo. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. I swipe ang card. CJ. Matagumpay na nagastos ang 100 milyon. Mahal na bisita. Narito ang inyong relo. Mangyaring itago ito ng maayos. Binabati kita, host, sa pagbili ng relo. Nakapagrebati ka na ng 1 bilyong yuan. Kasalukuyang progreso ng misyon. 70%. Si Shen Wei ay biglang bumili ng walang pag-iisip. Ng 1 bilyong yuan para sa relo. Talagang parang yung sinuri ni Assistant Su. Isinilang ba si Shen Wei sa isang ordinaryong pamilya? Kaya ba niyang makabili ng limitadong Rolls Royce? At manirahan sa Yunsan no isa na villa? Ganitong klaseng marangyang villa ay madali niyang nasosolusyonan ang problema ng Yuanshan Group sa pangunahing teknolohiya sa loob ng 2 taon. Paano siya magiging isang ordinaryong tao? Ano man ang mangyari, ang galing-galing na lalaking ito, hindi ko talaga palalampasin.
Talagang. Gumastos si Shen Wei ng 100 milyon para sa isang relo. Paano mangyayari yon? Paano siya naging ganito kayaman? Hindi ba't ang Rolls Royce na iyon ay talagang kanya? Nagtatangkang lokohin mo ako. Hindi ba't sinabi mong siya ay cute? Wala ba siyang pera? Kaya ano ang tungkol sa perang ito? Wang Xiao, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam si Shen Wei, na sobrang yaman niya. Isang paumanhin lang, gusto na niyang magpanggap na nagkakamali. Hindi ganoon kadali. Nung niligtas ako ni Shen Wei, nagkamali ako. At nagmamalaki pa sa harap ko. Humihingi ng tulong sa iba. Ngayong araw, papatayin kita. Anong ibig mong sabihin? Nais ko lang, bago manakit si Wang Xiao. Huwag kalimutang magbayad. May utang ka pang 100 milyon sa akin. Mabilis, lumuhod ka na. Anong 100 milyon? Ano ang sinasabi mo? Wang Ruilong, wala kang hiya. Ikaw ang nagsabi niyan. Basta't si Shen Wei ay makakapaglabas ng 100 milyon. Para bilhin ang relos na ito. Kailangan mong bayaran siya ng 100 milyon. Ngayon, ay sinasadya mong hindi ito kilalanin. Hindi ako tatanggap niyan. Ano nang magagawa niyo sa akin? Anong ebidensya niyo? Na sinisingil ko kayo ng 1 bilyon. Bigyan niyo ako ng 1 bilyon. Mas pipiliin ko pang tumanggap ng kahihiyan. Kung sakaling ibibigay ko talaga ang 1 bilyon, kayang pumatay sa akin ng tatay ko. Siyempre, may ebidensya kami. Nasa surveillance iyon. Sinasabi niyo na ang surveillance na ito ay maaaring maging ebidensya. Hindi niyo alam na ang mall na ito ay pag-aari ng pamilya ko. Sa isang salita ko lang. Sino ang magtatangkang ibigay ang video sa inyo? Matapang ka ba? Wang Ruilong, ikaw ay napakaubos. Kahit na mapanlin lang o hindi, basta maabot ko ang layunin ko. Kahit na ang video surveillance, hindi magamit bilang ebidensya. Pero ako ay testigo ng tao. Maaaring kong patunayan na natalo ka sa 1 bilyon sa sugal. Ikaw, huwag mong kalimutan. Ang nanay mong may sakit. Ako ang nagbayad ng gamot. Sige, patunayan mo. Basta't lumabas ka lang ng bahay na ito. Hinahanap ko na ang tao sa likod. Tanggalin mo ang oxygen tube ng nanay mo. Huwag tanggalin. Oxygen tube ng nanay ko. Nagkamali ako. Hindi na ako magiging saksi. Mabuti na lang at nakakaintindi ka. Nakita niyo ba lahat? Ako ay taga Cloudbridge Technology. Princip, sino ang may lakas ng loob na ibigay sa inyo ang video? Sino ang may lakas ng loob na patunayan sa inyo? May ebidensya pa ba kayo ngayon? May utang ba ako sa inyo ng 1 bilyong yuan? Sino ang nagsabing wala akong magagawa? Ito ang PCV footage. Kung hindi mo ibabalik ang pera sa akin, ipapadala ko sa tatay mo. Paano mo nakuha ang PCV footage? Nakuha ang PCV footage. Mahirap ba? Kaya kong magdisenyo ng ganong kalaking code ng sistema. Maghanap ng isang surveillance video. Iyan ay hawak na. Naipadala ko na ang video. Kay tatay mo. Si tatay mo. Dapat ay papunta na siya rito. Hindi ka marunong makipaglaban. Bakit mo pa ako tinawag na tatay? Paano mo nalaman ang kanyang numero ng cellphone? Kaya kong kunin ang mga surveillance footage. Personal na impormasyon ng tatay mo. Mas madali pa sa isang piraso ng pagkain. Sa Industry Technology Summit, iyong tatay ay si Yun Kiao Technology. Sa kritikal na sandali ng paglabas ng Brain A. Sa oras na ito, kung ikaw ay mahuli na hindi mapagkakatiwalaan. At may iskandalo sa hindi pagbabayad. Buwisit na bata. Maghapon, na nagdudulot sa akin ng gulo. Nawala ng pusta ng 100 milyon. At nahuli pa sa pagkakamali. Tingnan mo, hindi kita papatawarin ngayon. Tatay. Hindi ko sinasadya. Siya ang dahilan. Sadyang inutusan niya ako. Pinaasa niya ako sa sugal. Shen Wei, hindi basta-basta ang tatay ko. Shen, bakit mo ako sinisiraan? Hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Ikaw ba si Shen Wei? Ikaw ang humiling na bayaran ko ang anak ko. 100 milyon ang gusto mo. Nga. Nangangarap ka. Kayo. Gusto mo bang tumakas sa utang? Walang problema, dahil ayaw mong ibigay. Naniniwala ako na interesado ang lahat ng mga website na tingnan ang Yunjiao Technology, ang mga usaping pamilya ni Ginoong Wang. Kapag dumating ang oras, kung nakaapekto sa inyo ang paglabas ng My Brain Machine, kaya wala na akong pakialam dyan. Hindi. 100 milyon. 100 milyon lang. Tatay, iyon ay 100 milyon. Bobo. Ano bang alam mo? Kung ito ay makaapekto sa paglabas ng My Brain Machine ng kumpanya natin, tiyak na malulugi tayo ng daan-daang bilyon. Gagawin ko na ito. Ihagis ko ito sa iyong account. Dapat ngayong araw. Kailangan makita ko na sa aking account. Walang palugi. Tara na.
Kung hindi dahil sa nalalapit na paglulunsad ng iBrain machine, hindi ako papayag na magkaroon ng anumang iskandalo. Hindi ko papayagang mangyari kay Shenwei. Ganun kabilis. Kumuha ng pera at umalis. Tay, bakit hinayaan mo silang umalis? Sobrang nakabawi sila dito. Kapag matagumpay na nailabas ang iBrain machine. Ano ang ginawa ni Shenwei sa perang nakuha niya ngayon? Ano ang gusto kong gawin sa kanya? Ibigay mo sa akin, ilabas mo na. Para sa lahat ng posibilidad. Maghanap ka ng isang tao. Ang galing mo talaga. Walang laban. Nakuha mo lang mula kay Wang Feng ng 100 milyon. Pero, masyadong seloso ang ibang tao at mahilig magtanim ng galit. Kailangan mong mag-ingat sa kanyang paghihiganti. Huwag mag-alala. Bago ilabas ang A-Brain machine, hindi siya maaaring kumilos na magdudulot ng problema sa sarili niya. Tungkol sa pagkatapos ilabas, wala siyang panahon para sa iba. Wala akong oras para sa iyo. Nakakainis talaga ang teleponong ito. Halos makakaganti na ako. Babalik ako agad. Ikaw. Tawag ng nanay ko. Pinapabalik akong umuwi para sa arranged marriage. May lakas ka. Hindi ko magawa. Bitawan mo. Kahit ang tatay mo, tinatawag na akong manugang. E ikaw, pangit na manugang. Dapat ba tayong umuwi? Para makilala ang nanay. At sabihan siya, na huwag na akong ipagkasal muli. Sino ang pangit na manugang? Pangit ba ako? Umalis na tayo. Maligayang pagdating sa lahat ng bisita. Sa pagdalo sa summit ng teknolohiya ng industriya. Ngayon ay, ang presidente ng Yunqiao Group. Si Wang Feng ay aakyat sa entablado. Ipakikilala nila ang kanilang mga produkto. Mga kaibigan, proyekto ng Chi Brain Computer. Ito ay produkto ng aming Cloud Bridge Technology, na independenteng binuo. Muling naglalaro ang Cloud Bridge Technology, na ilagay ang kanilang mga produkto. Sa unang pwesto, ganito, kaya't maaari nilang supilin tayo. Napakakasuklam-suklam talaga. Huwag mag-alala. Ang manugang ko, siguradong may paraan siya. Ang produktong ito, talagang magandang bagay, na makapagpapahintulot sa mga paralisado, na makipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng isip. Talagang kahanga-hanga. Ang Yunqiao Technology ay nagpainit ng balita. Sa online 1 linggo na ang nakalipas. Ako ay talagang dumating, para sa produktong ito. Sana makapag-order na mamaya. Kailangan kong umorder ng isang set, para sa mga may lagnat sa bahay. Zhao Qiang. Ito yung sinasabi mo, tanging ang pangunahing teknolohiya lang. Nangangatwiran na. Kinopya nila lahat ng datos ng Yuanfang Group natin. Lahat ng impormasyon natin. Paano sila naging ganito kawalang hiya? Pupunta ako para ilantad sila. Paano sila naging ganito kawalang hiya? Pupunta ako para ilantad sila. Huwag magmadali. Mas magandang palabas ang nasa likod. Alam ko, ang aming produkto ay labis na advanced. Kaya ngayon, may espesyal na aktibidad tayo para sa karanasan. Susunod. Mga kaibigan dito sa venue, maaari kayong tumayo, at personal na maranasan ito. Kung meron. Ako. Ayos. Diyos ko. Ang line ngayon ay umunlad na. Sa isang ideya, na kayang magbigay ng utos. Talagang kahanga-hanga. Magtataya ako na ang ganitong makabagong pagbabago. Ay talagang walang katulad sa nakaraan. Walang susunod. Ginoong Wang. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Isaalang-alang mo muna ako, Ginoong Wang. Seryoso akong makipagtulungan. At ako. CJ. Huwag kayong magmadali. Hintayin ang pagtatapos ng summit. Maaari tayong mag-usap ng detalyado. Mayroon pang susunod. Shenwei. Bakit ka nandito? Huwag kalimutan. Tinanggap mo ang pera ko. Huwag kang mag-alala, Wang Zong. Ako ngayon ay isang pinarangalan na teknikal na tagapayo ng Yuanfang Group. May produkto ang aming kumpanya. Nakapareho ng sa inyo. Gusto kong makipagpalitan ng ideya.
Makipagpalitan nga. Narinig ko na ang remote group ninyo. Kaka-develop lang. Nakapasa na ba kayo sa stability testing? Huwag kayong maghintay hanggang kalahati na. Bago kayo magkaproblema. Anong klaseng bagay ito talaga? Ginoo Wang, itong pahayag. Ibinigay din ito sa iyo. Huwag masaktan sa mga sinasabi ng mga kabataan. Nakita mo na. Kakausap ko lang ng ilang kaibigan. Nagsagawa ng pagsusuri. Sabi nila walang problema. Pero sa bibig mo, nagkaroon ng problema. Iyon ang sinubukan namin lahat. Walang problema. Bakit mo sinasabing may problema? Sa tingin ko, naiinggit siya. Gusto lang niyang sumikat. Tama. Sa tingin ko, gusto lang niyang sumikat. Alam kong nakita mo. Ang aming produkto. Maganda ang naging reaksyon ng merkado. Naiinggit ka ba sa loob mo? Pero ang inggit. Hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Malinaw na siya ang nangopya ng aming produkto. Pero sinasabi nilang inggit lang kami at nagsasalita ng walang basehan. Sobrang nakakasakit na talaga iyon. Hindi ko alam kung magulo o hindi ang pagsasalita. Basta kami ay parehong uri ng produkto. Subukan natin para malaman kung sino ang mas magaling. Kung natatakot si Ginoong Wang na matalo sa laban, maari rin niyang tanggihan ako. Ang batang ito ay sobrang mayabang. Kung ikukumpara sa kanya, suportado ka namin. Suportado ka namin. Kung ikukumpara sa kanya, suportado ka namin. Boss Wang, suportado ka rin namin. Kung laban. Tungkol sa mga produkto namin. Kumpiyansa ka. Sa kabilang banda, ikaw. Mas talo pa. Huwag ka lang umiyak. Talagang mahusay ang AI brain machine technology na ito. Tanungin mo lang ito. Kaya nitong sagutin lahat. Siyempre. Ito ay isang malaking puhunan mula sa ating Yunqiao technology. Na ginugol sa pananaliksik at pag-unlad. Dahil tiwala si Ginoong Wang. Bakit hindi ko subukan? Isuot ang chip at gumawa ng ekspresyong umiiyak at tumatawa. Pagkatapos, itanong sa computer. 1+1 ay ilan? Ganito kasimple na tanong. Binabastos mo ba ako? Hindi naman kita binastos. Kanina nakita ko silang nagtatanong ng mga mahihirap na tanong. Sila ay nasagot niya. Ako lang ay nagpasya na gawin ang kabaliktaran. Magtanong lang ng isang simpleng tanong. Talagang baliw, no? Il plus an equals ano? Mga batang 3 taong gulang. Kaya nilang sagutin ang ganitong tanong. Para siyang nagbubuyo lang ng gulo, no? Ganyang kagaling na lay at utak. Tatanungin pa ang ganitong kabobong tanong. Sobrang labis para sa isang simpleng bagay. Kayo, na utak. Hindi ba kayang makilala ang mga ekspresyon ng tao? Sige, gagawa ako ng ekspresyong umiiyak at tumatawa. Tapos, tatanungin ko ito ng math problem. May problema ba? Ito ay isang brain machine na inilunsad sa proyekto. Hindi ito basta-basta. Naaralin sa matematika ng preschool. Kung hindi mo kayang makuha ang mga sagot na ito, wala akong pakialam na maghanap ng mas magandang preschool. Ihahatid kita para mag-aral muli. Maliit na bata. Hindi naman siguro. Hindi ka ba matatakot? Natatakot ka bang may mangyaring masama? Naghahanap ka ng gulo, di ba? CJ. Sasagutin kita. Maya-maya, matatalo ka. Huwag kang matakot na mapahiya. Huwag kang matakot na mapahiya. Halika. Ikaw ang mauna. Nasa ganito na tayo. Gusto kong makita. Ano ang magagawa mo? Upang siraan ang aming Yunqiao technology. Ganito bang ideya ay magagamit? Mukhang hindi talaga ito makakabuti. Nagsimula na silang maglakad sa maling landas. Pwede bang magtanong? Ano ang 1+1? Hindi ko masagot ang tanong na ito. 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 Bakit ganito? Kagawaran ng teknolohiya. Agad na ayusin ito. Nakatag na ang administrator password. Nakatuklas ng iligal na pang-aabuso. Nagsimula na ang countermeasure program. Nakalock na ang sistema. If expose isa katumbas equals expose out out 0 root. Batch volt. Si field, 8 oton stop 2 V. Paano nangyari to? Ano ba talaga nang nangyayari? Sabi niya sa akin na okay kapag sinusubukan. Walang problema. Pero ngayon ganito na ang nangyayari. Hindi ko rin maintindihan. Ngayon, ang aming kagamitan ay nakalock na. Hindi ma-operate. Hindi maayos. Kahit na i-restart. Wala akong pakialam sa inyo. Kung paano kayo mag-operate. Kailangan nating gawin ang programang ito. Ibalik mo ako sa normal. Tama si Shen Wei.
Tungkol sa brain machine. Talagang may problema. Alam ko na, hindi ako nagkamali ng pinili. Bakit ganito? Nagawa na ba? Nagawa na ba? Root. Create empty movie clip cable. Anong nangyari? Napakasimple na problemang aritmetika. Yung Kyo Technology brain machine ay talagang bumagsak. At nagtagal ang pag-aayos. Hindi pa ito naayos ng maayos. Bawiin ko ang sinabi ko kanina. Tungkol sa kanilang papuri, hindi pa sapat ang kanilang produkto. Kailangan pa itong pagbutihin. Bakit ganito kumpara sa aking inaasahan? Ikaw, Shenhui. Ikaw ang may kagagawa nito. Ginamit mo ang kakayahang hacker para atakihin kami. Ito ay labag sa batas. Nakapag-ulat na ako sa mga otoridad. Walang kinalaman si Shenhui. Siya ikaw. Mga resulta ng Yuanfang Group. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ito ay mula sa aming yung Kyo Technology, na aming sariling binuo. Shenhui, kumuha ka ng 100 milyon sa akin, na nangako na hindi ka magsasalita ng walang katotohanan. Siguraduhin kong hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko naman niloloko ang iba. Shenhui, ikaw ba ang nagsasabi nito sa akin? May oras ka pa para makipag-usap tungkol dito. O mas mabuting ayusin na lang natin ang usapin tungkol sa pangungopya at pang-iinggit. Kaya pala nag-ayos ka ng nag-ayos. Walang naayos ng maayos. Kaya pala ito ay kopya. Ang produkto ng Yongki Technology. Hindi rin maganda ang kalidad. Mas mabuti pang huwag bilhin ang iBrain machine. Mas mabuti pang huwag bilhin ang iBrain machine. Pakiusap, makinig ka sa akin. Huwag magpaloko sa mga walang katotohanang sinasabi ng iba. Naligaw ng landas. Kami sa Yongki Technology ay nakasalalay sa mga malalaking korporasyon sa ibang bansa. Paano kami makakapag-plagiarize sa kanila? Ito ay mula sa Yuanfang Group. Ang teknolohiyang tagapayo na si Shenhui ang nag-plagiarize sa amin. Paano mangyayari yon? Siyempre, ikaw ang nagnakaw ng aming produkto. Ngayon, pinaparatangan mo kami na walang hiya. Ngayon, parehong nagsasabi ang bawat isa na nagnakaw. Tiyak na may isang totoo dito at may isang hindi totoo. Tungkol sa kung sino ang totoo at sino ang peke. Hindi ko matukoy ng malinaw. Nakikita kong si Ginoong Wang ay sobrang naniniwala. Maaaring talagang kinopya ng Yuanfang Group. Hindi ba? Na pareho silang dalawa ng mga produkto, tama ba? Walang ganong kababalaghan, di ba? Hindi tiyak. Yung Kyo Teknolohiya. Mga sira na lumabas. Hanggang ngayon ay hindi pa naayos. Kung talagang sarili mong bagay, paano magiging ganito kabagal ang pag-aayos? Tama. Mukhang talagang yung Kyo Group. Pag nanakaw mula sa Faraway Group, ang aming sistema, hindi maayos. Dahil si Shenhui ay ginamit ang pagkakakilanlan ng hacker para atakihin ang aming website. Kung hindi man, paano kaya hindi masolusyonan ang maliit na problemang ito? Paano kaya hindi ito maresolba? Ganito pala ang nangyari. Mukhang totoo nga. Ang Kwangshao Group ay nangopya. Hindi ko pa nakikita kailanman ng taong walang hiya tulad nito. Hindi lang nila sinabing si Shen ay nangopya, kundi sinisiraan pa ang produkto ninyo. May ebidensya ba kayo? Mayroon. Maghintay lang kayo ng kaunti. Darating na ang ebidensya. Maaari kong patunayan. Si Shenhui ang nagnakaw ng sistema ng Yongki Technology. Maaari kong patunayan. Si Shenhui ninakaw ang sistema ng Yongki Technology. Ikaw pala. Pinalayas mo ako sa kumpanya. Gusto mong agawin ang aking tagumpay. Ngunit dahil sa kakulangan mo sa kakayahan, napaalis ka sa kumpanya. Shenhui, dahil sa iyo, hindi lang ako tinanggal sa kihang. Kundi buong industriya ay iniiwasan ako. Hindi ako makabawi. At hindi rin kita papayagang makabawi. Kaya pala siya. Kaya pala talagang itong batang ito ang nangopya ng teknolohiya ng Yongki Technology. May mukha pang magsalita. Ninakaw ng Yongki Technology ang sarili niya. Talagang nakakabaliw, putang ina. Bumukas ka para sa nakakabaliw. Nakarating na sa nakakabaliw. Ang lakas ng Yongki Technology ay hindi nalalayo sa Yuanfang Group. Nakasandal sa malaking dayuhang korporasyon. Ito ay si Shenhui na nangahas na magnakaw ng kanilang produkto. Hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Dahil sa iyong panggagaya. Nagdulot ito ng pinsala na umaabot sa bilyon sa Yongki Technology. Ang mga pinsalang ito ay dapat mong sagutin ng mag-isa. Bilang karagdagan dito, kailangan mo ring lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Maaari kong isaalang-alang na patawarin ka. Tama ang sinabi ng anak ko. Basta't handa kang bayaran ang halagang ito. Handa akong gawing maliit ang issue at hindi na kita husgahan. Tungkol sa panggagaya, sisiwain ito kay Shenhui na nagdulot ng problema sa teknolohiya ng Yongki Technology na nagkaroon ng sira. Dapat siyang humingi ng tawad at magbayad. Humingi ng tawad. Magbayad at humingi ng tawad. Kailangan talagang magbayad. Humingi ng tawad. Kompensasyon. Pagsisisi. Kompensasyon. Pagsisisi.
Hindi nangopya si Shen Wei. Ang tunay na nangopya ay ang Yunqiao Technology. Binayaran niya kami. Ng Yuanfang Group, mga pangunahing teknikal na tao. Ganap naming na-replicate ang aming A-brain machine. Ganap na muling ginawa. Ang tunay na dapat humingi ng paumanhin. Dapat silang humingi. Anong nangyayari dito? Sino ba talaga ang kumopya kanino? Tama. Shen Wei. Ay tao tayo mula sa Yuanfang Group. Handa akong gamitin ang reputasyon ng buong grupo bilang garantiya. Shen Wei. Hindi kailanman nangopya. Yuanfang Group. Ngunit ito ang nangungunang kumpanya sa mundo. Maganda ang reputasyon niya palagi. Ngayon, para kay Shen Wei, isinusugal ang sariling reputasyon. Hindi ba sila nangopya? O may espesyal na kakayahan si Shen Wei? Ano ang mayroon siya? Na pinoprotektahan siya ng Ginoong Chen ng Yuanfang Group. Nang ganito, nakarinig ako sa chismis na si Shen Wei ay manugang ni Ginoo Chen. Kaya naman sobrang protektado niya. Iisa pala silang pamilya. Pero kahit na magkapamilya, hindi pwedeng ipagtanggol si Shen Wei. May mga testigo na mismo ang nagsabi na si Shen Wei ang may kasalanan. Hindi ba magbibigay ang grupo ng Yuan-Yuan ng paliwanag? Magbibigay ako ng paliwanag sa lahat. Mag-trigger ng misyon. Mangyaring patunayan ng host ang kanyang kawalang sala. Gantimpala, pinakamalaking premyo. Legion. Sabi mo kayang patunayan na ako ay nangopya ng teknolohiya ng Yunqiao Technology. Paano mo maipapakita iyon? Kailan at saan mo nakita? Alam ko, may galit ka kay Shen Wei. Nandito sa card na ito, ang 2 milyon. Nais kong humingi ng tulong sa iyo. Sama-sama nating pabagsakin si Shen Wei. Ginoo Wang. Basta mapabagsak si Shen Wei, gagawin ko ang kahit ano. Noong una, sinira niya ang trabaho ko. Nailok ako. Siguradong mapapahiya siya at mapapahiya ang pangalan niya. Legion. Pinapayuhan kitang magsabi ng totoo. Sinasadya ang paninirang puri at maling akusasyon na may malubhang kalagayan ay maaaring parusahan ng higit sa 3 taong pagkakabilanggo. Nang hihikbi ka sa akin. Hindi. Naghihikbi ako sa iyo. Huwag dahil sa isang saglit na galit. Sinira ang kinabukasan mo sa buong buhay mo. Kinabukasan. Shen Wei, huwag kang magpakadrama. Huwag mong kalimutan ang 2 milyon na iyon. Nakita ko noong nakaraang linggo, sa sarili kong mga mata, na nag-aaral ka ng lihim, kodigo ng sistema ng Yunqiao Technology. Siguradong hindi ka masaya. Yunqiao Technology La Brain Computer. Mas mauna pa sa Group Yuanfang na ilabas. Kaya, binusaw mo ang kanilang sistema. Basta't mapatunayan ko lang na ako ang nagsabi nito. Yung 200,000 ay akin na. Walang ebidensya si Shen Wei, para patunayan ang kanyang inosente. Gusto kong mapatigil siya sa larangang ito, na hindi na makalusot pa. Mukhang hindi mo talaga pinakinggan kahit kaunti. Kung ganoon, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Anong ibig mong sabihin? Alam ko, may galit ka kay Shen Wei. Nasa card na ito. Mukhang may matibay na ebidensya nga. Ginoong Wang. Basta't mawasak si Shen Wei. Handa akong gawin ang lahat. Noong una, niloko niya ako na mawala ng trabaho. Nailok siya. Kailangan kong mapahiya siya at mapalitan ang pangalan niya. Alam ko na. Siguradong mapapatunayan ni Shen Wei ang sarili niya. Ikaw, paano mo nakuha itong video? Hindi ko sinabing ipasa mo sa akin. Naitama na ba ang linis? Anong nangyayari sa video na ito? Naitama ko na naman ang linis, Paano mo nakuha? Kung ayaw mong malaman ng iba, maliban kung hindi mo ginawa, mukhang nakalimutan mo na naman. Sa tindahan ng relo, paano ko nakuha ang surveillance? Talagang nakalimutan ko ito. Kaya pala si Shen Wei ay inakusahan ng mali. Ibig sabihin ba nito, na si Shen Wei ay hindi nangopya ng teknolohiya ng Yunqiao Technology? Kung si Shen Wei ay hindi nangopya, ibig sabihin ay Yunqiao Technology. Tumahimik ka. Si Shen ay nagnakaw ng ideya. Gumamit pa siya ng hacker na teknolohiya upang atakihin ang aming sistema. Hindi ko inatake ang sistema ninyo. Ang pagbagsak ng sistema ninyo ay dahil sino ang nag-ulat sa enforcement team? Sino ang nag-ulat sa enforcement team? Ito ang inireport natin. Ang taong ito ay hayagang umatake sa ating kagamitan. Gamit ang hacking. Agad siyang hulihin. Mga tagapagpatupad ng batas. Tingnan nyo. Ang ating sistema, siyang na-lock-in at bumagsak. Gamit ang pag-atake ng hacker. Anong kalokohan ito? Hindi ko inatake ang sistema ninyo. Hindi ikaw. Bakit kaya ang sistema namin ay nagkaabala? Dapat sana, ang sistema ng Yuanfang Group ay may bug. Kaya't inoptimize ko ang sistema ng Yuanfang Group. Nagdagdag din ako ng ilang mga API sa sistema. Sino ang nag-utos sa inyo na direktang mangopya ng nakaraan? Hindi tamang paggamit
Nagresulta ito sa pag-lock ng programa. Ngayon ay sinisisi na naman ako sa mga bagay na ito. Sa mundong ito, saan ka makakakita ng ganitong kalokohan? Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala, sasabihin ko sa'yo, ang password ng manager. Ipasok mo lang ang DE7DQ46. Ito ang tanging password na makakapagbukas sa sistema. Naka-unlock na. Gusto mo pang tumakas? Pulisya ng pagpapatupad. Gusto kong maghain ng reklamo. Si Li Jun ay nakipagsabuatan kay Wang Feng. At si Wang Ruilong ay sinasangkot din ako. Si Wang Feng ay nakipagsabuatan kay Zhao Qiang. Sabay nilang ninakaw. Sistema ng Yun Dance Group. Ito ay isang video. Wang Feng, Wang Ruilong, Li Jun. Dahil sa mga paratang ng pandarambong sa negosyo, pakiusap, sumama kayo sa amin. Tay, ano ang gagawin natin? Hindi. Wala akong ninakaw. Binigay sa akin ni Zhao Qiang ang teknolohiya ng kusa. Hindi mo ako mahuli. Nagsalita na si Zhao Qiang. Brinibol mo siya ng 500 milyon at binago ang pangunahing datos. Nandyan pa ang ebidensya. Sa investigasyon, natuklasan din namin. Yung Kiao Technology ay nanakaw ang pondo ng kumpanya. Gumagawa ng mga depektibong produkto. Huling-hula na pag-aanunsyo. Dinadala niya ako. Shen Wei. Ako ay pinipilit. Si Wang Feng. Siya ang nagpilit sa akin. Tingnan mo, noong tayo ay magkatrabaho noon. Pakiusap, hayaan mo na ako. Noong tinanggal nila ako noon, at binago ng lihim ang plano ng proyekto ko. Ngayon ay nakikiisa ka pa sa masasama. Ngayon, ito ay karapat-dapat sa'yo. Shen Wei, alam kong nagkamali ako. Pwede bang pakawalan mo na ako, Shen Wei? Binabati kita, tagumpay mo na ang misyon. Napanalunan mo ang pangunahing premyo na 1 trilyon. 832.6 na panalunan mo ang pangunahing premyo na 1 trilyon. Ngayon, ako ang magpapaliwanag sa inyo ng orihinal na teknolohiyang My Brain Machine ng aming kumpanya. Hindi ko akalain na ganito kabilis, matatapos ko ang lahat ng gawain ng sistema, at nakakuha pa ng trilyong gantimpala. Ngayon, may tulong si Xiaolai sa pag-aasikaso sa Guy Brain Machine backend. At ako ay maaari lamang umupo sa aking opisina at uminom ng tsaa. Sarap. Ito ang Brain Machine Project na inilabas na 3 araw na ang nakalipas. Lahat ng datos. Tingnan mo agad. Talagang kahanga-hanga. Siyempre, kahanga-hanga. Saan ka tumitingin? Ang A-Brain Machine ay mabentang-mabenta. Pinuri ng mga kliyente ang katatagan ng datos. Ang halaga ng merkado ng Yuanfang Group, kaya't ito ay nadoble. Tama. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Para ipagdiwang. Kumain tayo mamaya sa gabi. CJ. Anong nangyari? Kung gusto mo, habulin mo na. Anong nangyari? Nandito ang nanay mo para sa'yo. Siyang dahilan kung bakit ako at ang anak ko ay nakulong. Kung hindi mo kami tinulungan, baka hindi kami nakalabas. Si Shen Wei, di ba? Naiintindihan ko na. Chen Jing. Hindi mo inaasahan, di ba? Na nakalabas agad ako. Mula doon. Wang Ruilong. Talagang hindi ko inaasahan ito. Kaya salamat sa nanay ko. Mukhang pamilyar ang babaeng ito. Pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Medyo kaaya-aya ang hitsura ng babaeng ito. Mukhang maganda siyang maging ina. Para sa anak ng pamilya Wang. Sapat na ang kanyang kwalifikasyon. Sino ang gustong magpakasal kay Wang Ruilong? Sino ka? Bakit ka naging boss ko? Siya si Qin Mengru, pinuno ng Eno Corporation, at siya rin ang ina ni Wang Ruilong. Matagal na siyang nasa ibang bansa. Ngayon, siguro alam na niya. Pumasok na sina Wang Ruilong at iba pa. Kaya nagmadali akong bumalik.
Naisip ko na hindi kita kayang pahalagahan. May ilang kakayahan kang malaman kung sino ako. Ngunit, iyan lang. Chen Jing ay ang babae na gusto ng anak ko. Sinasabi ko sa'yo, makabuti na lang kung makikinig ka. Magmadaling maghiwalay, para hindi ka mapahamak. Kung hindi ako, walang sinuman ang magsasabi sa akin ng ganito. Ngayon meron na. Walang sinuman ang magsasabi sa akin ng ganito. Ngayon meron na. Hahayaang mong saktan ako. Asawa. Asawa. Ayos ka lang ba? Umalis ka. Kung hindi dahil sa guy brain machine na ito, na nagdulot sa akin, na ma-exclude ng mga tao sa board, kailangan ko lang gamitin ang iyong kapangyarihan. Kunin ang lahat ng sa akin. Wala akong pakialam sa mabahong paa mo. Ikaw ang unang umatake sa amin. Hindi ba kami pwedeng makabawi? Chen Jing. Para sa lalaking ito, iiwan mo ang anak ko. Sasalungat ka sa akin. Ayoko kay Wang Ruilong. Ikaw ang unang hindi nakipagkasundo sa amin. Ang boyfriend ko sa buhay na ito ay si Shen Wei lamang. Hindi ako mag-aasawa kung hindi siya. Walang anuman, anak. Kahit na hindi siya sumasang-ayon ngayon, hindi magtatagal. Pipilitin ko siyang lumapit sa'yo. Para maging girlfriend mo. Tara na. Hoy! May nangyaring problema sa kumpanya. Ano bang nangyari? Jane. Kayo ba ay, anong tao ang na-offend mo? Tatay. Ano ito? Anong nangyari? Ngayon, ang mga pangunahing shareholder ng Yuan Fang Group, biglang nagbebenta ng marami, ng mga stock ng grupo. Dahil dito, bumagsak ang merkado. Nagbenta na rin ang mga retail investor. Nagsimula na ang Yuan Fang Group, maglabas ng pondo para bilhin muli ang mga stock. Pero hindi nila kaya, bumagsak na ang presyo ng stock. Ang market value ng Yuan Fang Group, nabawasan ng 30 bilyon. Sa loob lang ng isang araw. Malayo Group, kailangan talagang malugi. Siguradong si Qin Mengru ang may gawa nito. Gusto niyang pilitin akong makasama ang kanyang anak, na si Wang Ruilong. Kaya siya ang umatake sa ating grupo. Si Xiao Dai, tulungan mo akong gawin ito. Kasalanan ko lahat. Walang anuman. Kung mapariwara man, okay lang. Ayos lang. Makakapahinga na rin ako ng ilang sandali. Chen Jing, kumusta? Nakapag-isip ka na bang pakasalan ang anak ko? Nakapag-isip ka na bang pakasalan ang anak ko? Kung pakakasalan mo ang anak ko, titigil na ako sa pagpipigil. Sa pagbebenta ng short sa Yuan Fang Group, at bibigyan kita ng 200 bilyon. Para iligtas kayo. Chen Jing. Sige na, sumang-ayon ka na. Basta't sumang-ayon ka. Itong mga pera, ay sa iyo. Makikita rin ito ng nanay ko sa aking bahagi. Para sa inyong malalayong grupo. Mas umunlad pa. Hindi na kailangan. Sinabi ko na. Sa buong buhay ko. Hindi ako magpapakasal kung hindi kay Shen Wei. Kahit pamalugi ang Yuan Fang Group. Wala akong pakialam. Ang nanay ko ay tagapamahala ng NUO Corporation. Siya ang namumuno. Sa bilyon-bilyong halaga ng assets ng korporasyon. Isang salita lang. Ang makakapagpa-bankrupt. Sa Yuan Group. Kung mababang karote, mababang karote. Ako si Chen Jiangwu. Hindi ako tao na ibebenta ang anak na babae para sa karangyaan. Nandito ako. Hindi mababang karote ang Yuang. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Iutos mo. Sabihin sa kanila na ibenta ang natitirang shares ng Yuan Fang Group. Ibenta lahat ng stocks. Wala ng cash flow ang Yuan Fang Group para bilhin ulit ang mga shares. Bankruptcy na lang ang natitira. Shen Wei. Kahit na gusto ni Chen Jing na makasama ka. Kapag nabankrupt ang Yuan Fang Group, parang mga langgam kayo. Na anumang oras ay maaring maipis ako. Maliban na lang kung may biglang mayamang tao na magliligtas sa kanya. Ngunit, imposible na iyon. Hindi. Kayo. Tapos na ba kayo? Tapos na lahat. Ang Yuan Fang Group ay tiyak na mapapahamak. Sige na. Maaari na kayong kumilos.
Ginoong Chen, may mga taong baliw na bumibili ng ating mga stock. Nagsimula nang tumaas ang presyo. Paano nangyari yon? Nagpadala na ako ng balita sa labas. Ako ang may gustong labanan ang Yuan Fang Group. Sino ang may lakas na iligtas sila? Sila ay kumakalaban sa akin ang Inuo Consortium. Totoo ba? Paano mangyayari yon? Ituloy mo lang ang pagbato. Kaya kong i-activate ang $1 billion na pondo ng sino. Ako ang namumuno. Hindi ako naniniwala sa stock na ito. Hindi ko ito mababasag. Ginoong Qin, paumanhin. Bigla kaming nakatanggap ng utos. Ikaw ay naalis sa posisyon bilang pinuno ng Eno Corporation. Hindi na kami makikinig sa'yo. Paalam. Kayo. Ano? Bakit ganito? Kalkulahin ang oras. Dapat nandito na sila. Sila. Ayan, Gil. Qin Mengru, nakakuha kami ng ulat. Ikaw ay inakusahan ng pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Malicious na pagmamanipula ng merkado. At pagtulong sa mga kriminal. Pakiusap, sumama ka sa amin. Upang makipagtulungan sa investigasyon. Siya ang nag-imbento ng akusasyon laban sa akin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Anong akusasyon? Magsalita ka. Si Wang Feng at Wang Ruilong. Hindi ba't ikaw ang nag-angat sa kanila? At saka, alam mo ba kung bakit umalis bigla ang iyong bodyguard? Ano ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Ako lang ang nagpasok sa'yo. Ng pondo ng Eno Corporation. At pribadong pinipigilan. Ang ebidensya laban sa Yuan Fang Group. At ibinigay ko ito sa board ng Eno Corporation. Ikaw, sukatin mo na ang oras. Ang mga proyektong pinangasiwaan mo. Dapat suriin ang lahat ng mga transaksyon sa account. Dalhin siya. Ikaw. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Hindi pwedeng ganito. Sigurado akong nagkamali kayo. Shen Wei. Ikaw ang nagligtas sa Yuan Fang Group. Pero paano ka naging napakayaman? Medyo ganun na nga. Siyempre, isa na akong pinakamayamang tao sa bansa. Jane. Ano pang hinihintay mo? Magpakasal ka na sa kanya. Naghihintay pa ako. Maging biyana ng pinakamayamang tao.